Handa na ako muling sumugal para sa atin at para sa mga anak natin. Minsan, gaano man karami ang mga hadlang, hindi mapipigilan ang dalawang taong itinadhana para sa isa't isa na muling magtagpo. Sapagkat may mga pusong kahit paglayuin ng panahon at pagkakataon, sa huli ay babalik pa rin sa isa't isa. Dear Amihan Stories presents The CEO's Separated Twins, written by Jana, revised and rearranged by Gael Aragon. Maaga pa lang ay inihanda na ni Lyra Valdez ang sarili para sa maraming gawain sa mansyon ng mga Sanchez. Doon siya napadpad matapos mag-apply sa isang manpower agency na nagpapadala ng mga kasambahay sa iba't ibang panig ng Maynila. Galing siya sa Pampanga at naka 2 years din sa kursong education. Subalit mailap ang trabaho sa probinsya nila. Kaya napilitan siya makipagsapalaran sa lungsod para tulungan ang kanyang ina. Naisanla kasi nito ang bahay at lupa nila nang magkasakit sa puso ang kanyang ama. Nakalaunan ay binawian din ng buhay. Pareho nilang hangad na matupos ang kanilang tahanan. Kaya ngayon, mahigit 1 buwan na siyang naninilbihan sa mga Sanchez. Lyra, bilisan mo na dyan. Mababasag na yung salamin sa pagpapaganda mo. Sita sa kanya ng mayordomang si Manang Jessie. Manang naman, minsan na nga lang po magpaganda eh. Bakit ba kasi kailangan mo pang magpaganda eh? Maglilinis lang naman tayo ng bahay. Syempre po, kailangan nating magayos. Paano na lang po kapag dumaan mamaya sina Sir Adrian at si Doña Valeria? Nakakaya naman po kung pangit akong haharap sa kanila. Ay sus, nahihiya ka lang yata kay Sir Adrian eh. Tama ba, Lyra? Hindi naman po, Manang, no? Ay naku kang bata ka. Tignan mo nga yung sarili mo. Magdedenay ka ba talaga? Pero pulang-pula naman ang mukha mo. Kasi naman, malabo kang mapansin nun, Lyra. Wala yung interes sa mga kagaya mo. Isa pa, alam mo naman ang ugali ni Doña Valeria, hindi ba? Napabuntong hininga si Lyra. Mula kasi na dumating siya roon, palagi siyang pinag-iinitan ng Doña. Halos araw-araw siyang pinagagalitan nito at sinisinghalan. Muntikan na nga siyang sumuko nung unang-una. Mabuti na lang at nariyan si Manang Jessie at mga kasamahan niya para damayan siya. Isa pa, sa tuwing makikita niya si Adrian, parang nawawala lahat ang sakit na dulot ng ina nito. At alam niya, hindi na kaila sa mga kasama niya na gusto niyang binata. Hindi naman kasi katakataka yun dahil napakagwapo at macho nito. Kahit palagi itong seryoso at ni hindi yata marunong umiti. Iba pa rin ang dating niyon kay Lyra. Mas tamang sabihin na mas nagagapuhan siya sa misteryosong aura na lalaki. Ano, hindi ka na umimik dyan? Untag ni Manang Jessie. Kasi naman Manang, ang aga mong manakit. Sinasabi ko lang naman ang totoo, kaysa masaktan ka sa huli. Pero Manang, wala naman po sa estado ng buhay yung pagmamahalan, di ba? Wala nga, pero ang tanong, gusto ka ba niya? Sumimangot siya. Ay, Manang, tama na nga po. Hayaan niyo na lang akong gustuhin siya sa malayo. Anya habang inaayos ang buhok na nakalugay. Ay, ewan ko sa iyong bata ka. Maganda ka, oo, matalino rin. Pero imposible rin ang hinahangad mo dahil ang kagaya ni Doña Valeria ay hindi papayag na maging kabahagi ka ng pamilya nila. Nakikita mo naman, kahit ang asawa niyang si Don Renato sinukuan ang ugali niya. Masyado siyang matapobre. Kaya kahit iyang gustuhin mo si Sir Adrian sa malayo, hindi pwede. Dahil oras na mahuli ka ng Donya, tiyak na mawawalan ka ng trabaho. Litanya nito. Nawala ng imik si Lyra. Totoo ang sinasabi ng matanda. Hindi na halos umuwi sa mansyon si Don Renato dahil kapag naroon ito, palagi itong inaaway ni Doña Valeria. Ayon pa sa kwento ng mga kasamahan niya, kay Doña Valeria daw nanggagaling ang lahat ng desisyon sa bahay na iyon, maging sa negosyo ng mga ito, dahil ang ginang ang mayaman sa dalawa. Ang Valeria Prime Holdings ay itinayo ng mga magulang ng Doña at ipinangalan dito. Kaya na mag-asawa si Doña Valeria, ang asawa nitong si Don Renato ang namahala sa kumpanya. Subalit,
Nang magalit ang ginang kamakailan lang, ay inilipat itong pamamahala ng kumpanya kay Adrian. Kaya ang binata na ngayon ang CEO ng Valeria Prime Holdings na nasa real estate at construction business. Lira, huwag mo namang mamasamay ng mga sinasabi kong ito dahil ito ang katotohanan. Sabi pa ni Manang Jessie. Hindi naman siya sumagot. O sige na, bilisan mo na riyan. Marami pa tayong asikasuhin sa loob. Dagdag pa nito bago lumabas ang maid's quarter na nakahiwalay sa mismong mansyon. May 5 silid doon na okupado ng lahat ng trabahador ng mga Sanchez, kasama ang driver at hardinero. Ilan sandali pa siyang nanatili sa kwarto. Pilit na itinataboy ang mga sinabi ni Manang Jessie. Nang okay na siya, ay lumabas na siya. Nagplaster din siya na matamis ng ngiti sa mga labi at saka naglakad papasok sa loob ng mansyon. Masigla rin niyang binati ang ibang kasambahay na nakakasalubong niya. Oh, linisan mo na yung sala. Tanggalin mo na yung mga alikabok at siguraduhin walang matitira kahit nakatitig. Maliwanag ba? Utos si Manang Jessie at saka iniabot sa kanya ang vacuum at feather duster. Opo, Manang. Sagot niya. Hindi pa siya napapangalahati sa pagbabacuum nang makitang pababa ng hagdan ang fresh na si Adrian. Sandali siyang tumigil sa ginagawa at pinagmasdan ito. Nakasuot ito ng suit na itim na may kapartner na itim ding slacks at sapatos. Nakawax na maayos ang buhok nitong tuwid na tuwid at nakabuzz cut. What are you looking at? Pasupladong tanong nito nang mahuli siya sa ginagawa. Agad na nag-iwas ng tingin si Lira. Good morning sir. Wala naman po. Mahinang sagot niya bago muling nag-vacuum. Pero lihim pa rin niya itong sinusulyapan. Sa edad na 22, ni minsan ay hindi pa siya humanga sa isang lalaki. Noon lang. Kaya hindi niya alam kung paano pipigilan ang sarili. Dahil kapag nagkamali siya, baka nga magkatotoo ang sinasabi ni Manang Jessie. Baka nga mawalan siya ng trabaho. Manang Jessie! Manang Jessie! Malakas sa tawag ng lalaki. Sinabayan ng malakas sa tunog ng vacuum. Subalit, hindi yata ito narinig ng matanda, kaya iniop niya ang vacuum. Manang Jessie! Tawag ulit nito pero wala pa rin itong nakuhan tugon. Sir, may ipag-uutos ho ba kayo? Ako na lang po yung gagawa. Prasinta niya. Nasa ba si Manang Jessie? Iritabling tanong nito. Busy po yata sa kusina. Ay, never mind. Sabi nito sabay talikod palabas. Teka sir, mag-almusal po muna kayo bago pumasok sa trabaho. Habol niya kay Adrian. I don't want to. Pero sir, can you please shut up? Kanina pa ako naiirita sa boses mo. Napaigtad siya at sandaling natigilan. Pagkatapos ay yumuko siya dahil hindi niya kayang titigan ang malamig nitong mga mata. Sorry sir, mahinang wika niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Akala niya, hihingi rin ng sorry ang lalaki. Pero ibang tinig ang narinig niya, kay Manang Jessie. Sir, tinatawag niyo raw po ako? Anto, hindi agad sumagot ng lalaki, kaya napatingin siya rito. Pero muli siyang napayuko nang makitang nakatitig pa rin ito sa kanya. Sir, untag dito ni Manang Jessie. Yes, Manang. Pwede bang pakihanda ang maleta ni Mommy? Kalimutan ko sabihin sa inyo kagabi. Pero na isang araw pa niya sinabi sa akin na may lakad sila bukas sa mga kaibigan niya. Alam niyo namang sanay siyang kayo na yung naghahanda ng mga gamit niya kapag aalis siya. Anito. Sige sir, ako na pong bahala. Mamaya ako na lang po aayusin kapag nagising siya. Salamat, Manang. Pagdating kay Manang Jessie, malambot ang aura ni Adrian. Kaya sa tuwing magpapasalamat ito sa matanda, naiisip niyang mabait din naman ang binata, hindi lamang halata. Naku sir, hindi niyo ko kailangang pasalamatan dahil trabaho ko ito. Hindi naman na sumagot pa ang lalaki. Tumango lamang ito at naglakad palabas ng mansyon. Napabuntong hininga siya na mawala sa paningin niya ang lalaki. Pagkatapos, tumingin siya kay Manang Jessie na iiling-iling. Manang, wala pong ginagawang masama, okay? Depensa niya sa sarili. Wala nga, wala rin naman akong sinabi Wala nga po, pero nakalarawan naman sa mukha mo yung gusto mong sabihin. Ayaw lang kitang mapahamak, Lira. Opo, Manang, naririnig ko naman po kayo.
Yun naman pala. Sana'y tumino sa isip mo ang mga sinasabi ko dahil nag-aalala lang ako sa'yo. Baka mamaya, mas lumalim pang nararamdaman mo sa kanya at ikaw lang yung masaktan sa huli. Malabo po siguro mangyari yan, Manang. Hindi ko pa naman siya mahal. Crush pa lang. Wala na akong sinabi. Sige na, babalik na ako sa kusina. Sige po. Pag-alis si Manang Jessie, ay nagpatuloy na si Lira sa kanyang trabaho hanggang sa sumapit ang hapon. Subalit, nataranta silang lahat nang dumating ang mga kaibigan ni Doña Valeria. Lira, maganda ka ng merienda para sa mga kaibigan ko. Bilisan mo! Utos ng Doña. Opo. Kinakabang sambit niya bago mabilis na naglakad papunta sa kusina at inihanda ang merienda ng mga ito. Pagkatapos, bumalik siya sa sala. Doña Valeria, ito na po yung merienda niyo. Tinignan siya nito. Pagkuway ang bitbit niyang tray na may lamang isang pitsyel ng orange juice at mga baso. Bitbit naman ang isa pa niyang kasama ang tagi-isang slice ng mocha cake na nakalagay sa platito. Binalingan siya ng Donya. Tiraysi na orange juice ang inihanda mo? Napapikit siya at bahagyang napaigtad sa lakas ng tinig nito. Ano? Pasensya na po, nakalimutan ko pong itanong. Kagatlabing sagot niya. Sasagot ka pa talaga ha? Napayuko na lang siya. Ramdam niya ang tingin ng mga bisita, kaya dali-dali siyang nagpaalam at bumalik sa kusina bitbit pa rin ang tray. Hayaan mo na. Mahinang sambit ni Manang Jessie. Alam mo namang mabilis magalit si Doña Valeria. Alam ko naman po, nakaligtaan ko lang talaga siyang tanungin kanina kung ano yung gusto niya. Kasi nagulat din ako nang bigla niya akong utusan eh. Sagot niya. Tingin ko, may galit talaga sa'yo si Doña Valeria. Ikaw palagi yung pinag-iinitan eh. Singit ni Sally, isa sa mga kasamahan niya. Ay sus, magtigil ka nga dyan Sally. Lahat naman tayo napapagalitan niya. Ani Manang Jessie. Sinasabi ko lang naman Manang, kung ano yung obserbasyon ko. Halos inaraw-araw na niyang sigawan tong si Lira kahit wala namang ginagawang masama. Natampal ito sa braso ni Manang Jessie. Isa pa, sa akin ka makakatikim ng sermon. Hindi naman sumagot pa si Sally. Si Lira naman ay ngumiti lang bago kumuha ng panibagong pitsyel sa rep. Lira, nasa na ba yung bagong juice? Napaigtad siya at napatingin sa mga kasama nang marinig ang tinig ni Doña Valeria. Sige na, igawa mo na. Ani Manang Jessie. Kaso, hindi ko po ulit na itanong kung ano ba yung gusto niya eh. Pineapple juice na lang ang gawin mo dahil yun naman ang gusto ni Doña Valeria. Sige po. Kahit kabadong-kabado ay muli siyang nagtimpla ng pineapple juice. Pagkatapos ay dinala niya yon sa sala ng walang imik. Hindi naman siya sinita ni Doña Valeria, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Subalit, pagkatapos ng hapunan at magsialisa ng mga bisita, pasigaw siyang tinawag nito. Lira! Lira, pumarito ka nga! Kahit nanginginig ang katawan, ay nilapitan niyang Donyang naroon pa rin sa sala. Nakapamaywang ito habang nakatingin sa kanya. Ano po yun? Ano yun? Tinatanong mo pa ako? Ipinahiya mo ko kanina. Alam mo ba yun ha? Kailan ka pa ba matututo ha? Wala ka na ba talagang ipagbabago? Napakasimple ng inuutos ko sa'yo. Hindi mo pa magawa ng maayos? Doña Valeria, pasensya na po. Nanginginig na sambit niya habang yukong-yuko at nakakapit sa laylayan ng kanyang uniforme. Pasensya? Mapaklang natawa ang Gina. Ano bang mapapala ko sa pasensya mo? Nakaka-stress ka! Napatres siya nang mariing ibagsak ni Doña Valeria ang baso sa mesa. Tignan mo nga yung sarili mo. Para kang walang utak kung kumilos. Hindi ba sabi mo, maguguro ka sana? Pero bakit parang sa inaasta mo eh? Mas magaling pa sa yung grade 1. Namuo ang mga luha ni Lira. Pero hindi niya yon hinayaang bumagsak. Iyon ang kauna-unahang beses na nainsulto siya. At hindi niya alam kung kakayanin pa nga ba niya ang pinagsasasabi sa kanya ng ginama. Sorry po. Pabulong niyang wika kahit labag sa loob niya. Hindi sapat ang sorry mo. Kung hindi mo kayang gawin na maayos ang trabaho mo, umalis ka na lang dito. Bigla namang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya pwedeng matanggal sa trabaho dahil tutubusin pa nila ang kanyang ina ang bahay at lupa nila. Kagatlabing tumunghay siya at pinakatitigan ng Donya sa mga mata. Ma'am,
Pasensya na po talaga. Hindi ko na po uulitin. Ayoko pong tumahimik ka! Ayoko marinig ang mga dahilan mo! Putol nito. Nagulat siya nang isabi sa kanya ng Donya ang natirang juice sa baso nito. Pagkuway ibinato nito ang baso sa sahig. O ayan, linisan mo! Hindi na niya napigilang umiyak. Lumuhod siya sa sahig at nanginginig ang katawang dinampot ang pira-pirasong bubog. Mom, what's happening here? Anang tinig na dumagundong sa buong kabahayan. Pagbaling ni Lyra sa pinto, nakita niya si Adrian na salubong ang mga kilay. Malamig din ang mga mata nitong nakatingin sa ina. Adrian, why are you here? Hindi ba dapat nasa kumpanya ka pa? Ani Doña Valeria. Bahagyang nagbago ang tono ng boses ito. Kanina pa ako nandito. Malamig itong sagot at saka dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Tama na yan, Mommy. Masyado mo namang ini-stress ang sarili mo. Dagdag ni Adrian sabay tingin sa kanya. Dagli naman siyang napayuko at pinunasan ng mga luha. Saka ipinagpatuloy ang pagpulot sa mga bubog. Paano ba namang hindi ako mai-stress kung ganito palaging ginagawa ng mga katulong natin? Napakabagal kumilos at mali-mali pa. Inisasambit ni Doña Valeria. Pagpahinga na kayo sa itaas, ako nang bahala dito. Sagot ng lalaki. Are you sure? Yes, ma'am. Hindi ba taalis ka bukas? Oo, munti ko na makalimutan. O sige, ikaw nang bahala rito, lalo na sa isang yan. Naramdaman ni Lyra ang pagbaling sa kanya na mag-ina, kaya lalo siyang kinabahan. Siguraduhin mo, mapagsasabihan mo siya na mabuti, dahil alam mong pinakaayaw ko sa lahat ng tatanga-tanga. Sabi pa ng Gina. Yes, ma'am. Don't worry, pagsasabihan ko siya. Okay, good night, iho. Good night, mama. Sa gilid ng mga mata ni Lyra, ay nakita niyang umakyat na si Doña Valeria. Bahagyang nabawasan ang kabang nararamdaman niya. Subalit, nang magtama ang mga mata nila ni Adrian, muli na naman lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dahil hindi niya makaya ang tila nanunuot ng mga titig nito. Did you get hurt? Basag nito sa katahimikan nila na ikinagulat niya. Hindi kasi niya inaasahang itatanong yon ng lalaki. Lyra. Untag nito kaya mabilis siyang umiling at sandaling tumingin dito. Hindi naman po, sir. Then, why are you crying? Sinaktan ka ba ni Mommy? Po. Napakurap-kurap siya bago dinamang kanyang mamasama-sang pisngi. Wala po ito, sir. Napuwing lang ako. Sa kabilang banda ay napabuntong hininga si Adrian. Kanina pa talaga siyang dumating kaya nakita niyang ginawa ng mami niya rito. Narinig din niya mga masasakit na salitang binitiwan nito kay Lyra. Pero kahit gusto na niyang sagutin ng ina kanina, hindi niya magawa. Dahil alam niyang mas lalo lang itong pag-iinita ng dalagang ilang linggo na rin niyang iniiwasan. Unang kita pa lang kasi niya kay Lyra, kakaiba nang naging pintig ng kanyang puso. Hindi naman kasi may kakaila ang kagandahang tinataglay nito. Na mas pinatingkad pa ng inosente nitong mga mata. Subalit, binaliwala lang niya yon at pilit na itinago. Kaya lang, sa tuwing napapagalitan nito ng kanyang ina, para bang nagliliyab ang dibdib niya sa galit. Yumuko siya tinulungan ng babaeng damputi ng mga bubog at inilagay ang mga iyon sa daspan. Sir, ako na po. Don't move. Pero sir, nakakahiya naman po. I said don't move. Kaya nagagalit si Mami sa'yo eh. Hindi ka nakikinig. Mahirap bang intindihin ang sinasabi ko? Hindi naman sumagot ang dalaga, kaya ipinagpatuloy niyang pagdampot sa mga bubog na nasa sahig. Nang matapos ay tumayo siya at inilahad ang kamay sa harapan nito. Take my hand. Utos niya. Nakita niyang pagdadalawang isip sa mukha nito, pero hindi naman ito tumanggi na lihim niyang ikinangiti. Sige na, bumalik ka na sa kwarto niyo at ayusin mo sarili mo. Yung mga bubog po, akin na po. Hindi na, ako na yung magtatapon nito. Sigurado kayo, sir? Yes, and please, huwag ka na lumabas ang kwarto niyo para hindi ka na makita pa ni Mama. Hindi na naman siya bababa at bukas, tiyak na hindi na kayo magpapangabot pa. 2 linggo rin siya mawawala kaya makakapagpahinga ka. At ako rin. Dugtong ni Adrian sa isip. Ang totoo, sawang-sawa na siya sa pagmamanipula ng kanyang ina. Kung pwede nga lang iwanan ito, ginawa na niya.
Pero binilinan siya ng kanyang ama na kahit anong mangyari, huwag na huwag siyang aalis sa tabi ng kanyang ina. Nauunawaan naman niyang kanyang daddy. Galit ito pero mahal nito ang mami niya. Now go, bago pa magbagong isip ko. Anya, dahil hindi pa rin kumikilos si Lira. Sige po sir, salamat po. Pagtalikod ng dalaga ay napabuntong hiningang muli si Adrian. Alam niyang ikapapahamak ni Lira ang ginagawa niya, pero hindi naman niya mapigilan ng sarili. Pagdating sa dalaga, para bang nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Alam niyang hindi mali na ipagtanggol ito at tulungan, pero alam din niyang hindi ganoon ang pananaw ng kanyang ina. Kaya nahahati ngayon ang kalooban niya kung alin nga ba ang susundin niya. Sa mga sumunod na araw ay naging tahimik ang mansyon. Subalit, kahit nasa bakasyon ang ina, ay nakakaya pa rin siya nitong bulabugin. Rian, iho, bakit mo naman iniindyan si Erica? She waited for you for 2 hours. Hindi ba't sinabi ko sa iyo may dinner kayo kagabi? Anang kanyang ina sa kabilang linya. Napatingin siya sa orasan. Oh, sorry mama. I totally forgot. Marami kasi ako nire-review ngayon, mga proposal para sa mga bago nating investors. Anya, na totoo naman. But iho, Erica's also an investment. Kapag naging kayo, tiyak na magkakaroon na tayo ng access sa telecommunication. Alam mo namang ang kumpanya nilang nangungunang telecompany sa bansa, hindi ba? Napahagod si Adrian sa kanya noo. Iyon ang pinakaayaw niya sa kanyang ina. Para bang pag-aari siya nito na isang sabi lang, ay susunod na siya agad. Iho, are you still there? Yes, mama. Narito pa ako. Sagot ni Adrian. Make it up to her, okay? And if I'm not, then I will set another date for you kung hindi mo siya gusto. At kung hindi ko rin sila magustuhan? Oh, stop playing with me, Adrian. Ang mga kagaya nating nasa alta sosyedad ay nababagay lang sa mga kauri natin. Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Napailing na lang siya. I heard you loud and clear, mama. Pero hindi mo ba naisip na buhay ko na yung pinag-uusapan natin? Am I not allowed to decide for myself? Well, of course you do. Kaya lang sa larangang ito, ako yung masusunod. Dahil madalas sa mga kabataang kagaya mo, bulag sa tinatawag nilang pagmamahal. You know, I just want the best for you, iho. Napabuntong hininga siya. Ay, alright, but please, don't push me too much. Baka hindi ko nakayanin na mga ginagawa mo't sa uli. Matulad din ako kay dada. Yun lang at pinatay na niyan tawag. Ilan sandali ring nakatulala sa kawalan si Adrian bago tumayo. Dumiretso siya sa basement parking at nagmaneho patungo sa isang bar. Pagdating doon ay tumuloy siya sa VIP suite at nagsimulang uminom mag-isa. Hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa maramdaman niyang lasing na siya. At bago pa siya tuluyang malasing, tumawag na siya ng on-call driver at nagpahatid sa mansyon. Subalit, para bang iniaadya ng pagkakataon ng lahat. Pagpasok niya sa kusina, naabutan niya doon si Lira. Suot ang uniforme nitong sa unang pagkakataon ay naging maganda sa paningin niya. Hindi naman yon maiksi, pero kitang-kita niya ang magandang kurba ng katawan nito. Sir, good evening po. Bati nito habang pinupunasan ng mga baso't pinggan. Hindi siya sumagot at dumiretso lang sa ref. Binuksan niya yon at kumuha ng isang pitsyel ng tubig. Sir, ito po ang Hindi na naituloy ni Liran sasabihin dahil basta na lang niyang inalis ang takip ng pitsyel at doon diretsyong uminom. Nang medyo maginhawaan ay ibinaba niyang pitsyel sa kitchen counter at tinignan si Lira. Please make me a cup of coffee, black. Pakidala na lang sa kwarto ko. Yes, sir. Malalaki ang mga hakbang na umakyat sa kanyang silid si Adrian. May kakaiba kasing puwersang humihila sa kanya palapit kay Lira. At kung magtatagal pa siya roon, tiyak na sa iba mauuwi ang lahat. Pagdating sa kanyang kwarto, ay madali siyang nag-shower. Subalit, eksaktong paglabas niya mula sa banyo, ay siya namang pagpasok ni Lira. Sir Adrian, pumasok na po ako. Heto na po yung... Hindi nito naituloy ang sinasabi nang bigla itong humarap sa kanya. Kahit naman siya'y nagulat din dahil tanging tuwalya lang ang nakatabing sa ibabang parte ng katawan niya. Nako sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Anito, saka mabilis sa tumalikod.
Napataas ang dalawang kilay niya. It's alright, pakilagay na lang sa bedside table. Sige po. Napakunutan noon niya nang maglakad ito patalikod. What are you doing? Po, dadalhin ko po yung kape niya sa bedside table. Bakit ganyan yung lakad mo? Kasi sir, ano po? Ano? Hubad po kasi kayo eh. Nakakahiya naman kung titigan ko yung katawan mo. At bakit mo naman gagawin yun? Hindi ba dapat sa nilalakaran mo ikaw titingin? Yun na nga po sir eh. Ito na po gagawin ko na. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya nang sa pagharap ni Lira ay madali itong yumuko at mabilis na naglakad patungo sa may bedside table. Subalit, dahil sa pagmamadali nito, nagsalabid ang mga paa nito. Tili nito nang ma-out of balance. Watch out! Inilang hakbang niyang pagitan nila. Hinapit niyang baywang nito, pero huli ng lahat, kaya pareho silang bumagsak sa sahig. Mabuti na rin lang at may carpet yon. Hindi nabasag ang tasang bahagyang lumipad sa may ulo na nila. Nagkatinginan sila at pakiramdam niya sandaling tumigil sa pag-ikot ang mundo. Dinig na dinig din niyang malakas sa kabog ng kanyang dibdib. Lira, Sir Adrian. Halos panabay nilang wika. Para bang may sariling isip ang kanilang mga katawan dahil kusang gumalaw ang ulo niya at tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Hindi naman nagprotesta ang dalaga. Titig na titig lamang ito sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. Sa una, padamping halik lang ang balak ni Adrian. Subalit, sa pagdaan ng mga sandali, tila siya'y nalulunod sa mainit na hininga ng dalaga. Kaya nang kusang gumalaw ang mga labi niya at makitang ipinulupot ito ang braso sa batok niya. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa sarili, lalo't hindi naman siya pinigilan nito. Kinabukasan, napakunot ang noo ni Lira nang bumungad sa kanya ang kulay asul na kisame. Hindi iyon pamilyar sa kanya dahil puti ang kulay ng kisame sa maid's room. Sinubukan niyang gumalaw, pero napangiwi siya nang maramdamang nananakit ang kanyang buong katawan. Ilang beses pa siyang kumurap bago nagawang kapain ang sarili sa ilalim ng kumot at napagtantong wala siyang kahit anong saplot. Namilog ang mga mata niya at kagyat na napabangon at pagbaling niya sa kanyang tabi, bumulaga sa kanyang maamong mukha ni Adriana. Diyos ko! Bulalas niya sabay tutop ng mariin sa bibig. Pilit niyang inalala ang mga nangyari nang nagdaang gabi at hindi niya mapaniwalaang isinuko niyang bataan sa lalaki. Hindi ito maaari. Lasing siya kagabi at hindi ko siya dapat na hinayaan. Dapat nanlaban ako dahil tiyak na mawawalan ako ng trabaho kapag nagkataon. Takot na wika niya sa sarili. At sino may sabing mawawalan ka ng trabaho? Ay, kabayong bundat! Napaigtad siya at kamuntikan pang mahulog kung hindi naging mabilis sa mga kamay ni Adriana. Hey, easy. Kagabi ganyan ka rin kaya ka natalisod. Namula siya nang maaalala yon, pati ng mga sumunod na nangyari. Ngumiti ito. Thinking of what happened last night Hindi bitawan mo nga ako. Itinulak niya si Adrian pero masyado itong malakas. No, Lira. Hindi ka alis hanggat hindi tayo nagkakalinawan. Sandali siyang natahimik. Pagkuway nagahamong tinitigan nito sa mga mata. At ano naman ang lilinawin natin? Ito nangyari sa atin. Huwag mo sabihin sa akin wala itong halaga sa'yo. At kung sabihin kong meron, ano gagawin mo? Then I will tell you the same. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, kinuha nitong kamay niya at dinala sa tapat ng dibdib nito. You're making my heart beats faster. Sapat na bang sagot yun? Umiling siya. Pwede bang linawin mo? Huminga ito ng malalim at pinakatitigan siya sa mga mata. I like you, Lira. I like you the very first time I laid my eyes on you. Napasingap siya na malakas. Totoo? Hindi ka nagbibiro? Baka sinasabi mo lang yan kasi alam mong birhen pa ako kagabi. No, Lira. Totoong sinasabi ko. Pero bakit ang sungit mo sa akin at hindi ka humingiti? Dahil alam kong malaking gulo mangyayari kapag tuluyan ako nahulog sa'yo. Kaya pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Kilala mo naman si Mami, hindi ba? Kaya nga eh. Pero bakit ngayon nagbago ng isip mo? Dahil nasasakal na ako sa mga ginagawa niya.
Kaya ba naglasing ka kagabi? Hindi agad dito sumagot, kaya nakagat niya ang labi. Sorry, ayoko mahimasok sa buhay mo pero amoy alak ka kasi at sa itsura pa lang ng mga mata mo, alam ko lasing ka. Kaya nga nag-alala kung baka limot mo na yung lahat na nangyari. Hindi naman ako lasing na lasing. Alam ko yung mga ginawa ko kagabi. Although gusto ko pang pigilan sa sarili ko kaso hindi ko na kinaya. Ibig sabihin, may nangyari nga kagabi? Nag-away kayo ng mami mo? Hindi naman pero gusto kasi niya manipulahin ang buhay ko. Pati na yung pagpili ng babaeng makakasama ko habang buhay. Pero hindi ko yata kayang makasama ang babaeng hindi ko naman mahal. Para ko na ring tinali ang sarili ko sa impyerno kung gano'n. Nagsirkos ang puso ni Lira sa narinig. Para na rin kasi nitong sinabi na hindi lang siya basta gusto nito, kundi mas malalim pa doon ang nararamdaman nito para sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba niya yung ikatuwa o ikatakot. Pero dahil may nararamdaman na rin siya para sa lalaki, ay mas pinili na lang niyang isantabi ang takot. Lira, handa ka bang sumugal kung sakasakaling sabihin ko sa iyong mas malalim pa sa pagkagusto yung nararamdaman ko? Tanong ni Adrian. Napatitig siya sa mga mata nito. Nakikita niyang senseridad doon, kaya hindi na siya nag-iisipan tumango. Hindi naman masamang sumugal paminsan-minsan, lalo pat pareho naman pala kami ng nararamdaman. Anya sa isip. Talaga? Ani tong kagyat na lumiwanag ang mukha. Oo, hindi ko na rin naman gustong itanggi na humahanga ako sa'yo. Ang totoo, pareho lang tayo. Matagal na rin kitang crush, kaya lang masungit ka nga. Ilang beses din akong pinagsabihan ni Manang Jessie na huwag na akong umasa at itigil ng kahibangan ko. Pero sa isip ko, wala namang masama kung hahanga ako sa'yo mula sa malayo eh. Hindi ko rin naman gustong mabunyag ang nararamdaman ko dahil kay Doña Valeria. Alam ko palalayasin niya ako kapag nalaman niyang totoo. Mahabang wika ni Lira. Napangiti si Adrian at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Don't worry, poprotektahan kita laban sa kanya. Talaga? Oo naman. Ngayon lamang ako nagdesisyon para sa sarili ko. Kaya hindi ko hayaang maimpluwensyahan ako ni Mommy. Si Lira naman ang napangiti. Salamat, Adrian. Hinalikan siya nito sa noo hanggang sa muling maulit ang nangyari kagabi. Pero bago pa sila mahuli ng mga tao sa mansyon, pinakawalan din siya ng binata. Subalit, sinigurado nitong hindi matatapos ang lahat sa araw na yon dahil malinaw na sinabi nito na magkasintahan na sila, bagay na lalong nagpasaya sa puso ni Lira. Lumipas sa mga araw na para bang palaging nakatuntong sa ulap ang mga paa ni Lira. Sa tuwing may pagkakataon, palihim silang nagkikita ni Adrian. Sa kusina, sa hardin o kahit mga simpleng sulyapan sa hallway ng mansyon kapag nagkakasalubong sila. Kontento na siya sa ganoong setup dahil malinaw namang hindi papayag si Doña Valeria sa relasyon nila ni Adrian. Pero ina-assure naman siya ng kasintahan na hindi iyon magtatagal. Na mapapapayag din ito ang ina. Humahanap lang daw ito ng tamang tiyempo. Aba, himala ah. Ano nakain mo tag day off ka ha? Tanong ni Sally habang palabas siya ng maid's quarter. Sus, ikaw naman. Alam mo naman laking probinsya ako, hindi ba? Kaya naisip ko habang nandito pa ako sa Maynila, mag-ikot-ikot na rin ako habang may pagkakataon pa. Sa bagay. Pero nakakapagtaka pa ha. Hindi ka man lamang pinigilan ng Donya. Ano kaya nakain niya? Baka naman bumabait na siya talaga. Anya na ikinatawa nito. Naku, sana nga totoong sinasabi mo. Bakit? Posible naman ah. Posible nga kung hindi nuknukan ng pagiging masungit niya at mata pobre. Ay sus, pwede bang magbagong isang tao kahit gaano pa siya kasama, okay? Baka naisip na rin ni Doña Valeria na hindi na siya tumatanda kaya ganoon. Ewan. Sige na, lumarga ka na at baka makita ka pa niya. Tiyak na hindi ka makakalayas kapag napag-initan ka na naman. Napalabi siya. Naku Sally, ikaw talaga kung ano-anong sinasabi mo. Sige na, alis na ako. Pakisabi na lang kina Manang Jessie ah. Ayoko na rin dumaan sa loob kasi baka nga makita pa ako ni Doña Valeria. Oo na, go na. Enjoy. Nakangiti na ulit si Lira nang umalis sa mansyon. Hindi lang naman kasi basta day off niya dahil may usapan sila ni Adrian. May date sila at hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Nag-aalala nga siya na baka mahuli sila pero ang sabi nito, nagawa na raw nito iyon ng paraan ng isang araw pa kaya wala raw problema.
Nang makarating siya sa labas ng subdivision, pumara siya ng taxi at nagpatid sa mall na hindi rin naman kalayuan. Pagdating niya doon, ay agad niyang tinawagan ng nobyo. "Nandito na ako," masiglang sabi niya nang sumagot ito sa kabilang linya. "Alright, punta ka rito sa may parking. Alam mo naman ang kotse ko, hindi ba?" "Oo naman, sige, papunta na ako." Wait, wag mo nang patay ng tawag. Gusto ko kasing naririnig kita." Napailing siya. Sa araw-araw na nagkita sila ni Adrian, marami na rin siyang natuklasan sa ugali nito. Medyo clingy ito, malambing at maalaga. Natatawa pa nga siya kapag minsan sinusungitan siya nito. Sinasabi naman kasi agad nitong hindi yun totoo. Para lang daw hindi sila mahalata ng mga tao sa mansyon, lalo na ni Doña Valeria. "Hey, dito!" Ani Adrian kaya napatigil si Lira sa paglalakad. Paglinga niya sa kaliwa, ay agad niyang nakita ang nobyong nakasandal sa hudang kotse nito. Napangiti siya at patakbong lumapit dito. Ibinukas naman ni Adrian ang mga bisig at pasalubong siyang niyakap. I missed you." Bulong nito sabay halik sa sentido niya. "I missed you too. Saan ba tayo pupunta?" Excited na tanong niya bago kumawala sa pagkakayakap nito. Tagaytay. Gusto kasi kitang dalhin sa theme park na may magandang view at Tagaytay ang the best spot. "Talaga? Sasakay tayo sa Ferris wheel?" "Well, kung hindi ka takot sa heights, then yes." "Yay!" Parang batang nagtatalon pa si Lira. Napahalakak naman si Adrian at agad siyang pinagbukas ng pinto. Habang nasa biyahe, panay ang kwentuhan nilang dalawa ng kung ano-ano, kaya hindi na nila namalayang nasa Sky Ranch Tagaytay na sila. "Wow! Ang ganda at lamig pala rito, parang Baguio rin." Bulalas niya. "Kaya nga ito yung napili ko eh. Halika na, kuha na tayong ticket para makapasok na tayo." Inilahad ni Adrian ang kamay sa kanya. Mabilis naman niya itong tinanggap. Sa mga sumunod na sandali, para silang mga bata na noon lang nakalaya at nakaranas sa maglaro. Walang pagsidlan ng kasiyahan sa kanilang mga puso hanggang sa masakyan na nila ang lahat ng rides. "I will take you to Balayda ko. Bukod sa masasarap na pagkain Pinoy, maganda rin ang view doon. Mas may enjoy natin yung pagkain habang nakatanaw sa Taal Lake." Anang lalaki nang lumabas na sila sa Sky Ranch. "Okay, ikaw bahala. Naniniwala naman ako basta ikaw yung nagsabi." Ngumiti ito sa kanya at muling nagmaneho patungo sa lugar na sinasabi nito. Hindi naman napigilang mamangha ni Lira sa nakikita dahil tunay na maganda nga ang view sa lugar na iyon. Damang-dama rin niya ang malamig na simoy ng hangin na masuyong dumarampi sa kanyang balat. "Here." Nagulat siya nang ibalot ni Adrian ang suot itong leather jacket sa kanya. "Thanks," mahinang usal niya. Kinabig siya nito at hinalikan sa noo, habang pareho silang nakatanaw sa Taal Lake at hinihintay ang in-order nilang pagkain. "Tonight, I will tell Mommy about us." Nito. Sandaling natuod sa kinatatayuan si Lira. Pagkuway nilingon si Adrian. Sigurado ka ba?" "Yes. Ayoko na kasing patagaling pa yung lahat ng ito. Ayoko rin ng ganito. Ay tinatago ka at ang nararamdaman ko dahil wala naman tayong ginagawang masama." Adriana. "Mahal na kita, Lira. And I want to show the world that I am so lucky to have you." Talaga? Mahal mo ko?" "Yes. Kaya handa na ako sa lahat." Paano kung itakwil ka ng mami mo?" "Then, so be it. Ang mahalaga, hindi ka mawawala sa tabi ko." Napayakap siya na mahigpit sa baywang ng nobyo. "Salamat, Adrian. Salamat sa paninindigan mo. Hayaan mo. Ano't ano man ang mangyari, hindi ako mawawala sa tabi mo. Kasi gaya mo, mahal na rin kita." Hinawakan nito ang kanyang baba. Pag-uway masuyong iniangat ang kanyang ulo. Pagkatapos, mabilis na inangkin ni Adrian ang mga labi niya. Pareho pa silang nakangiti na maghiwalay. "I love you. At gagawin ko lahat para matanggap ka ni Mommy." Wika nito. Napangiti siya at masuyong hinaplos ang pisngi nito. "I love you too, Adrian. Pangako, ikaw lang yung lalaking pakamamahalin ko." "Tatandaan ko yan." Ilan saglit pa ay dumating na mga pagkain nila. Masaya nila iyong pinagsaluhan. Pagkatapos ay nagpatuloy pa sila sa pamamasyal. Pagsapit ng gabi, umuwi na sila at magkahawak kamay na pumasok sa mansyon. "Mommy." Ani Adrian nang makita ang anino ng ginang sa isang sulok na medyo may kadiliman. "Saan kayo galing?
Tanong nito bago unti-unting lumitaw sa liwanag. May hawak itong kopita sa isang kamay at bote ng wine sa kabila. Napatingin siya kay Adrian. Bahagya siya nitong tinanguan. Mama, I have to tell you something. Ani Adrian sa ina. What is it? Sasabihin mo ba sa akin? Hihiwalayan mo na siya? Nanagising ka na sa katotohanang hindi siya karapat-dapat sa'yo? Napakunot noon ni Adrian. Anong ibig mo sabihin? What? Akala mo ba hindi ko alam? Tumingin kay Lira si Doña Valeria. Ibang klase ka rin ano? Ang taas ng pangarap mo. Bakit? Akala mo ba mapapasay si Adrian? Humalakhak ito. Nagkakamali ka. Dahil kahit na kailan, hindi iibig ang anak ko sa isang hampas lupang katulad mo. Mom, enough. Kahit na kailan, hindi ko hayang insultuhin niyo si Lira ng ganyan. Mahal ko siya. Nagmamahalan kami. At wala akong ibang hangad kundi ang makasama siya habang buhay. Ikaw ang tumigil, Adrian. Hindi mo ba alam? Ginagamit ka lang na babae niyan. Hindi pagmamahal ang tawag sa ipinapakita niya. Dahil ang totoo, isa siyang manggagamit. She's a gold digger, Adrian. Kaya gumising ka. Gusto ka niya dahil may gusto siyang makuha. At iyon na yung kayamanan natin, naiintindihan mo? Hindi. Hindi totoo yan. Lira never used me. She loves me. At alam kong sincero siya sa nararamdaman niya para sa akin. So please, ma'am, pabayaan mo na ako. Pabayaan mo na akong piliin ang taong mahal ko. Hindi ko magagawa yan dahil nag-iisa kitang anak. At huwag na huwag mo akong susubukan ni Adrian. Dahil gagawin ko lahat para lang maghiwalay kayo. Sige, subukan mo. Ikaw mawawala ng anak kapag tinuloy mo ang mga pinaplano mo. Binalingan siya ni Adrian. Let's go. Ngayon din ay alis tayo sa bahay na ito. Walang pasabing hinila siya nito palabas. Hindi na siya nakapagprotesta dahil parang nablangko ang isip niya. Idagdag pang parang tinatambol ang kanyang puso sa sobrang kaba. Adrian! Bumalik ka rito, Adrian! Tungayaw ni Doña Valeria, pero parang bingi ang lalaki. Ipinilig ni Lira ang ulo. Alam niyang mahal ni Adrian ang ina nito, kaya hindi siya makapapayag na masira yon ang dahil sa kanya. Huminto siya at nangingilid ang mga luhang hinarap ang kasintahan. Adrian, maghunos dili ka. Mahirap kapag may kagalit lalo na kung magulang mo. Ayoko ring maging dahilan ng pagkakagulo niyo. Baka hindi kayanin ng puso ko. Pero Lira, kung hindi ko gagawin to, baka tuluyan ka mawala sa akin. Umiling siya kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Mabilis naman yung pinahira ni Adrian. Hindi ako mawawala, Adrian. Mananatili ako sa tabi mo hanggat kailangan mo ako. Dahil mahal kita. Naiintindihan mo ba ako? Pero Lira, kaya ko magtiis, Adrian. Kakayanin ko para sa'yo. Kaya sige na, bumalik ka na sa loob. Sabay silang lumingon sa kinaroroonan ni Doña Valeria. Patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Adrian! Come back here! Maniwala ka walang magandang may dudulot ang babaeng yun sa buhay mo, Adrian! Pareho pa silang nagulat nang bigla na lamang bumulagta sa sahigan Doña. Mom! Doña Valeria! Humahangos na bumalik sila sa sala at naaabutan nilang wala ng malay ang gina. Nakita niyang parang natuod si Adrian, kaya mabilis niyang ginising ang driver at ng gabing yun, sinugod nila sa ospital si Doña Valeria. Pagdating nila sa ospital, halos hindi makausap ng mga doktor si Adrian, kaya si Lira nang nagayos ng lahat. Hindi niya ito pinabayaan at nanatili sa tabi nito hanggang sa lumabas ang doktor sa operating room. I'm sorry, Mr. Sanchez, but your mother suffered a severe heart attack. Naagapan naman namin, ngunit sa ngayon ay hindi pa namin matiyak kung gaano kalawak ang naging epekto nito sa kanyang katawan. Mahinahong paliwanag ng doktor. Is she going to be alright? Tanong ni Adrian. Hindi kita masasagot sa ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kapag nagising ang mami mo, saka ko palang masasagot ang katanungan mo. At kapag hindi siya nagising? Tanong ni Lira. Then, she will be in coma at hindi ko rin alam kung hanggang kailan. Agad itong dinaluhan pag-alis ng doktor. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi siya na-stress at hindi siya inatake. Kasalanan ko to. Paulit-ulit itong sambit kasabay ng pagluha. Para namang binipiyak ang puso niya sa nakikita. Kaya wala siyang nagawa kundi ang yakapin ito na mahigpit at paulit-ulit na sinasabing magiging okay din ang lahat.
Subalit hindi iyon nagkatotoo. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin nagigising si Doña Valeria. At kung magtutuloy-tuloy daw yun, baka maging permanente ang pagkakoma nito. Kaya napagpasyahan ni Adrian na dalhin ang ginang sa Amerika. I'll call you every day, ah. Nito habang sinasakay ng mga maleta nito sa sasakyan. Iyon ang araw na aalis sa mga ito patungong Amerika. Sige, maghihintay ako. Ingat kayo. Ani Lira. I love you. Anito. I love you too. Nakangiting sagot niya. Mabilis siyang hinagkan sa mga labi ni Adrian. Halos ayaw na nga nitong paawat, pero isang malakas at tikhim ang pumukaw sa kanila. Let's go, Adrian. Baka naghihintay na sila sa atin. Ani Don Renato na mula nang ospital si Doña Valeria ay muling bumalik sa mansyon. Sige na, Adrian, lumakad na kayo. Ani Lira sa kasintahan. Sige, promise, babalik agad ako. Naniniwala naman ako sa'yo. Mag-iingat kayo. We will. At isang mabilis na halik sa pisngi ang iginawa dito sa kanya bago sumakay sa kotse. At habang papalayo mga ito, hindi maipaliwanag ni Lira kung bakit tila naninikip ang dibdib niya. Pakiramdam niya kasi, hindi na babalik si Adrian. Halos 1 buwan din ang mabilis sa lumipas at sa mga araw na nagdaan, padalang na ng padalang ang mga pagtawag ni Adrian kay Lira. Kailangan daw kasi ang buong atensyon nito sa ginagawang treatment ng ina nito na pinaniwalaan naman niya. Hanggang isang araw, nabasa niya sa social media ang balitang ikakasal na si Adrian sa anak ng may-ari ng pinakamalaking telecompany sa bansa. Durog na durog si Lira nang malaman iyon. Ilang beses pa niyang tinawagan si Adrian pero hindi ito sumasagot hanggang sa mapagod siya at mapagpasyahang umuwi na sa kanila. Subalit, isang umaga'y nagising siya na masamang pakiramdam. Nahihilo siya at nagsusuka. At nang dalhin siya ng kanyang ina sa ospital, nalaman nilang buntis siya. Nay, paano na po ngayon? Paano ko po bubuhayin ang anak ko? Umiiyak niyang wika sa ina. Shh, huwag kang mag-alala. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Magkasama natin tong haharapin, anak. Anang kanyang inang si Aling Rosalia. Ano po kaya kung tawagan ko ulit si Adrian? At paano kung hindi siya sumagot? Bumuntong hininga ang kanyang ina. Sige, tawagan mo na siya. Kung hindi sumagot, i-text mo. Sabi mo sa kanya totoo. Pero kung wala pa rin, pabayaan na lang siguro natin. Hindi naman tayo nagkulang na ipaalam sa kanyang kalagayan mo. At hayaan mo, ano't ano man ang mangyari, nandito lang ako sa tabi mo, anak. Mapait nang ngumiti si Lira bago sinunod ang sinabi ng ina. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi pa rin sumagot si Adrian, kaya minabuti na lang niyang kalimutan na ito. Hanggang sa mabilis sa lumipas ang 6 na taon. Mommy, gising ka na po, please. Napangiti si Lira nang marinig ang tinig ni Laika. Kagat siyang nagmulat ang mga mata at binalingan ito. Yes, anak, ano yon? Inaantok pang wika niya. Mommy, nagugutom na po ako. Natawa siya. Ang aga pa ha, nagugutom ka na agad. Di ba po tutulong tayo kay Lola sa karinderya? Napabalikwat siya ng bangon. Ay, oo nga pala, tsaka may pasok ka rin. Mommy, Sabado po ngayon, wala po akong pasok. Ay, oo nga pala, sorry nakalimutan ko. Sige na, antayin mo na lang ako sa labas ha. Okay po. Ate ka pala, nag-toothbrush ka na ba? Opo naman po. Hindi ba tinuruan niyo ako maging independent? Kasi sabi niyo, malaki na ako. Good girl. Mabuti naman at naalala mo yung mga tinuturo ko. Dapat lang naman po para kapag wala kayo, ako na po yung mag-iintindi sa sarili ko. Okay, wala nang sinabi si mommy. Sige po, doon lang ako sa labas. Sige. Nakangiting sinundan ni Lira ng tingin si Laika habang palabas. Sa edad na 5, napakabibo nito at madaling turuan. Pansin niya rin na may pagka-mature itong mag-isip. Siguro dahil na rin sa palagi niyang pagpapaalala rito, maging ng kanyang ina. Matapos ayusin ang sarili, ay dumiretso siya sa kusina para ihanda ang agahan nila mag-ina. Ganoon ang naging routine nila araw-araw, kahit may pasok si Laika. Sinisiguro niyang magkasabay silang kumakain
dahil ayaw niyang maramdaman ng anak niyang nag-iisa ito. Minsan kasi, nagtatanong si Laika kung nasaan ang ama nito. Lagi naman niya itong sinasagot na nasa malayo ang lalaki at hindi niya alam kung kailan babalik. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan siya magsisinungaling sa anak. Nasasaktan siya para dito, pero pilit niya yung tinatago. Ang importante kasi ay magkasama sila at buong-buo niyang ipinadarama dito ang pagmamahal niya. Kaya sana, kapag dumating ang araw na malaman nito ang katotohanan, mauunawaan siya nito. Laika, ready ng almusal, halika na! Tawag ni Lira nang matapos ihandang pagkain nila. Opo, Mami, nariyan na po. Patakbo itong lumapit sa mesa at masaya nilang pinagsaluhan ang inihain niya. Samantala, pababa na ng hagdan si Adrian nang marinig niya ang matinis na tinig na tumatawag sa kanya. Daddy, wait! Ani Anthony, ang adopted son niya. Saktong 1 taon pagkatapos ng successful na gamutan ng kanyang ina, ay umuwi sila sa bansa. Isang beses, narinig ng gwardiya nila na may umiiyak na sanggol sa labas ng gate. Dinala ito ng guard sa kanyang ina, na kahit medyo malakas na, ay nananatili pa rin sa mansyon nila. Agad siyang tinawagan nito at sinabing kung pwede raw niyang ampunin ang bata, na ipinagtaka niya. Kailanman kasi ay hindi niya nakitang ganoong kasayang kanyang ina. Nung una, nagdadalawang isip pa siya sa gustong mangyari ng kanyang ina, kaya ipinahanap muna niya mga magulang ni Anthony. Pinatignan din niya mga CCTV, pero lahat daw yon ay naiwasan ng nagdala sa bata. Kaya sa huli, napapayag na rin siya ng kanyang ina na mas lalo pang sumigla dahil kay Anthony hanggang sa manumbalik ang lakas nito. Tumigil si Adrian at nakangiting hinintay si Anthony. Yes, son? What is it? Can I go with you po? Nakikiusap ang mga matang tanong nito. But son, malayo yung pupuntahan ni Daddy. Baka gabi na ako nang uwi. Sagot niya bago pumantay rito. Lumabi ito. Kaya nga po gusto ko sumama kasi hindi niyo na po ako nababasahan ng book sa gabi. Palagi po kayong busy. Nariyan naman si Lola, hindi ba? But Lola is already old, Daddy. Maga po siya natutulog. Napailing na lang si Adrian at sandaling nag-isip. Alright, pero mangako kang magbibehave ka. Opo! Thanks, Daddy! Niyaka pa siya ng bata. You're welcome, son. Hindi nawawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Adrian. Hindi lang naman kasi ang kanyang ina ang napapasaya ng kanyang anak, maging siya rin. Actually, nung una niya itong makita, parang may sumipa sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag kung ano. Basta, ramdam na ramdam niya noon ang tila mainit na palad na humahaplos sa puso niya. Idagdag pang parang pamilyar ang itsura nito sa kanya. And in an instant, he fell in love with Anthony. Sige na, tawagin mo na si yaya mo. Magpatulong ka sa kanyang mag-impake na mga gamit mo. Hintayin kita sa baba. Anya ng pakawala ng anak. Okay po, Daddy! Yaya! Yaya! Malakas itong tawag sa yaya nito habang pabalik na sa kwarto nito. Naiiling naman at sinundan na lang niya ng tingin ng anak. Nang mawala ito, isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Kung nagkatuluyan siguro kami ni Lira, tiyak na may mga anak na kami at malalaki na rin sila. Wala sa loob na wika niya. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin matanggap ni Adrian na pinagpalit siya ng dating kasintahan sa kababata nito. Alam niyang nawalan siya ng oras kay Lira dahil na rin sa pag-aasikaso niya sa kanyang ina. Pero kahit na kailan, hindi ito nawaglit sa isip niya. Kaya nang mabalitaan niyang nag-resign na ito, agad niya itong tinawagan para sana magpaliwanag. Pero wala ring nangyari dahil hindi na niya ito makontak. Pagkatapos, sunod niyang nabalitaan na nagpakasal na ito at buntis na rin. Hindi pa nga sana siya maniniwala, pero nang makita niya ang mga larawang ibinigay ng inupahan niyang investigador, parang dinurog ang puso niya sa sobrang sakit. Pero sa halip na kumprontahin si Lira, mas pinili na lang niyang kalimutan ito at ang nararamdaman niya para dito. Subalit, may mga pagkakataon pa rin naaalala niya ito, kagaya sa mga sandaling yon. At aminin man niya o hindi, may natitira pa ring pagmamahal sa puso niya para kay Lira. At hindi niya alam kung makakaya ba niyang kalimutan ito ng tuluyan. Sa kabilang banda,
ay abala si Lira sa pamimili ng mga gagamitin nila ni Laika para sa school project nito. Nang mapansin niyang wala ng anak sa kanyang tabi, bigla siyang kinabahan. Iginala niya mga mata sa paligid ng bookstore na kinaroroonan. Nasa loob iyon ng isang kabubukas pa lang na mall sa Pampanga. Nang hindi niya makita si Laika, lumabas siya. Laika, anak! Laika! May kalakasang tawag niya rito. Kabilin-bilinan kasi niya na huwag itong aalis sa tabi niya. Subalit tila umandar na naman ang kakulitan ng kanyang anak. Laika! Tawag pa rin niya habang panay ang ikot ng mga mata. Napailing siya nang mapatapat sa isang toy store at makitang naroon ang kanyang anak. Pumasok siya doon at nilapitan ito. Lai! Hoy, sinabi ko nang huwag kang umiyak eh. Ani Laika na nagpakunot sa noon niya. Noon lang niya napansing may kasama itong batang lalaki na bahagyang nakatagilid sa kanya kaya hindi niya gaanong makitang mukha. Ano ka ba? Sinabing tumana eh. Bakla ka ba? Sabi pa nito, sabay pahid ng isang palad sa pisngi ng batang lalaki. Napahinga ng malalim si Lira sabay iling. Minsan talaga, umaandar ang pagiging bossy ng kanyang anak. Hayaan mo, makikita rin natin ang daddy mo. Hindi ba sabi ko sa'yo tutulungan kita? Tumango ang batang lalaki. Oo na. Salamat. Pero baka hinahanap ka na rin ng mami mo. Pasingot-singhot na wika nito. Oo nga. Teka lang, wag kang aalis dito, okay? Babalik ako. Pagharap sa kanya ni Laika, natigilan ito. Mami? Nakangiwing sabi nito. Bahagya siyang yumukod. Anong bilin ko sa'yo ha? Kumibot-kibot ang mga labi nito. Sorry po, Mami. Ito kasing si Anthony, nakita ko kaninang pagala-gala sa labas kaya nalapitan ko. Nawawala po pala siya eh. Lumingon siya sa batang lalaki. At hindi niya maunawaan kung bakit parang sinibat ang puso niya nang makitang itsura nito. Pati nang maaamon nitong mga mata. Parang pamilyar yun sa kanya kahit ang mga labi nito, ilong, kulay ng buhok at mga mata. Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang dibdib. Masakit na masakit yon na hindi niya alam kung saan nanggagaling at anong dahilan. Mami, galit ka po ba? Sorry na po. Ani Laika na nagpabalik sa kamalayan niya. Ilang beses pang hinago-dilira ng tingin si Anthony bago ito tinanong. San ba nagpunta yung daddy mo? He said he will just talk to someone. Kaso po, tagal niyang bumalik kaya po hinanap ko siya. Sagot nito. Okay, tara na, hahanapin natin siya. O baka nga hinahanap ka na rin niya. Saan ka ba niya iniwan? Sa fourth floor po. Fourth floor? Opo, sa office niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Lira. Office? Dito nagtatrabaho ang daddy mo? Parang gano'n na nga po. Tumango-tango siya. Okay, tara na. Punta na tayo sa fourth floor. Anya, sa kanila ang dalawang palad sa dalawang bata. Unang kumapit sa kaliwang kamay niya si Laika, habang may pag-alinlangan namang tumingin sa kanya si Anthony. Sige na, hindi naman kami masamang tao nitong si Laika. By the way, ako nga pala si Tita Lira, ang mami ni Laika. Tara na, ihatid ka namin sa daddy mo. Panghihikayat niya rito. Sa huli, kumapit na rin si Anthony sa kamay niya. Sandali pa siyang natigilan, kasabay ng pagbagal ng tibok ng kanyang puso. May kakaiba sa bata na hindi niya maipaliwanag. Paglabas sila ng toy store, nagsimulang magkuwentuhan sina Laika at Anthony. Tahimik lang siyang nakikinig sa dalawa hanggang sa makarating sila sa third floor. Wow! Nagpunta na kayo sa Disneyland? Namamanghan sabi ni Laika. Oo, ang daming rides dun tapos may fireworks sa gabi. Tapos, Anthony! Anang malakas sa tinig ng isang lalaki na pumutol sa sinasabi nito. Sabay-sabay silang napalingon sa pinanggalingan niyon. Daddy! Kumawala sa pagkakahawak niya si Anthony at patakbong tinungo ang lalaking walang iba, kundi si Adrian Sanchez, na pababa ng escalator galing sa fourth floor. God, pinag-alala mo ako ng husto. Saan ka ba nanggaling? Di ba't sinabi ko sa'yo huwag kang alis sa opisina? Tanong nito sa bata. Ang tagal mo po kasi eh. Alright, sorry na.
Pero sa susunod, wag mo na yung ulitin ha. Opo, sorry din po, Daddy. Yumakap dito si Anthony bago tumingin sa kanila. Nga pala, Daddy, sila po yung tumulong sa akin. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra nang ituro sila ni Anthony. Para ding slow motion sa pelikula ang naging paglingon ni Adrian sa kanila. Pagkatapos, dahan-dahang nangunot ang noon nito. Lyra, anito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi niya malaman ang gagawin sa mga sandaling yon. Gusto niyang tumakbo, pero ayaw namang kumilos ng mga paa niya. Kilala mo pong mami ni Laika? Halos hindi na humihinga si Lyra nang marahang maglakad patungo sa kinaroroonan nila si Adrian, habang buhat-buhat si Anthony. At mas lalong kumabog ang dibdib niya nang tumingin ito kay Laika. Na titig din dito. Am I seeing things? Tanong na lalaki nang naroon na ito sa harapan niya. You never change, Lyra. Sabi nito na sa padinig niya may kasamang lambing kaya sandali siyang napapikit. Sino po kayo? Tanong naman ni Laika rito. Napabaling dito si Adrian. Kumiling ang ulo nito habang pinagmamasdan si Laika. Kaya madaling itinago ni Lyra ang anak sa kanyang likuran. Malaki ang resemblance ng dalawa at alam niyang madali iyong makikita ni Adrian. Sige na, aalis na kami. Ani Lyra bago mabilis na tumalikod. Wait. Pigil ni Adrian sa braso niya. Sabay silang napatingin doon. Pagkuway sabay ding lumingon sa isa't isa. Can we treat you for lunch? Pasasalamat na rin dahil sa ginawa niyo kay Anthony. Mabilis itong sabi sabay bitiw sa kanya. Talaga po? Kakain po ba tayo sa malaking bubuyog? Excited na tanong ni Laika na hindi na niya napigilan ang muling pagsulpot mula sa kanyang likuran. Ngumiti si Adrian. Oo naman, kung daw niyo gustong kumain. Ako din po, Daddy. Gusto ko rin po kumain sa Jollibee. Segunda ni Anthony. Wow! Yay! Nagtatalon si Laika kahit hindi pa naman umuo si Lyra. Kaya nang balingan siya ni Adrian, wala siyang nagawa kundi ang tumango. Okay, pero saglit lang tayo Laika kasi may mga bibilhin pa tayo. Bili na ganyan sa anak. Opo, Mami. Masayang sagot nito. Hindi na hinintay pa ni Lyra na magsalita si Adrian. Nauna na sila sa mga ito dahil pakiramdam niya. Para siyang sinasakal ng mga titig nito. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit pamilyar si Anthony sa kanya. Anak pala ito ni Adrian. Siguro, masaya na ito sa piling ng asawa nito. Sa naisip ay parang dinaklot ang puso ni Lyra. Halos hindi tuloy siya makahinga at alam niyang nanghingilid na mga luha niya. Pagkalipas sa ilang taon, mahal mo pa rin talaga siya, Lyra. Hindi mo yan maikakaila sa mga nararamdaman mo ngayon. Anang tinig sa kanyang isip. By the way, hindi ko pa pala nipapakilala ang sarili ko, Laika. I'm Tito Adrian, Anthony's father. Sabi ng lalaki na nasa likuran nilang mag-ina. Hello po, ako po si Laika. Yeah, I heard that earlier. What a beautiful name. Bagay na bagay sa malaprinsesang katulad mo. Salamat po. Daddy, Laika said wala po siyang daddy. Ani Anthony. Biglang napahinto si Lyra at napatingin sa kanyang anak. Hindi siya makapaniwalang na ikuwento agad ito yon sa bata. Wala ka pang asawa? Akala ko, kinasal ka na sa kababata mo. Tanong ni Adrian sa kanya. Napakunot ang noon niya bago tumingin dito. Kababata? Sinong kababata? Halos magkasabay na dumami ang mga gatla sa noon nila. Pagkatapos, biglang natawa ng nakakaloko si Adrian sabay iling. So, hindi nga totoong kinasal ka? Anito. Hindi. Isa pa, hindi ba't ikaw yung kinasal na? Nasaan ang asawa mo? Ha? Ako? Kinasal? Oo, yun yung nabasa ko nun sa social media eh. At sa pagkakaalala ko, Erica yung pangalan ng babae. Sa kabilang banda ay mahigpit na napakuyamang kamao ni Adrian habang buhat-buhat pa rin si Anthony. Alam niyang kasalanan niya kung bakit nagkaroon ng misunderstanding sa pagitan nila ni Lyra noon. Pero paano yun nangyari? Saan nga ba yung nagsimula at sino ang may gawa? Si Mommy. Sigaw niya sa isip sabay iling. Pero no, paano naman magagawa ni Mommy lahat ng ito kung may sakit siya? Hindi kaya, nagkakamali lang ako. Adrian, ayos ka lang ba? Binalingan niya si Lyra. Don't tell me.
Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil parang may bumara sa kanyang lalamunan nang muling lingunin ng batang babae. Unti-unti, nakikita niyang resemblance ng dalawa. At hindi lang yon. Kanina nang makita niya ito, para bang lumukso ang puso niya. Kapareho ng naramdaman niya nung una niyang makita si Anthony. Adrian, mabuti pa mamaya na tayo mag-usap. Tayong dalawa lang. Kuha ni Lyra sa atensyon niya. Mabilis siyang tumango. Right, mamaya na lang sa office. Kumain muna tayo. Anya at isang pilitang ngiti ang pinakawalan. Nakita niyang huminga ng malalim si Lyra bago tahimik na naglakad sa kakainan nila. Nang makarating sila doon, siya nang umorder. Habang kumakain, pasulyap-sulyap siya kina Lyra at Laika. Pansin din niyang mabilis na nakasundo ni Laika si Anthony. Isang bagay na ikinagaan ang dibdib niya dahil pihikan sa kaibigan ng anak niya. Nang matapos silang kumain, kinausap sandali ni Adrian si Lyra. Mabuti pa siguro, iwanan mo muna natin yung dalawa sa Kidsuna. Pero walang magbabantay sa kanila. Don't worry, pabababain ko muna yung general manager. Ibibiling ko rin sila sa staff ng palaruan. Sigurado ka? Yes. That way makakapag-usap tayo na maayos. Tumungo naman ito kaya agad na sinabi ni Adrian sa dalawang bata ang plano nila. Tuwan-tuwa naman ang mga ito lalo na nang dumating sila sa palaruan. Anak, behave okay. Huwag kang aalis dito, naintindihan mo? Bile ni Lyra kay Laika. Opo, Mami. Dito lang po kami ni Anthony. Diba, Anthony? Baling ng batang babae sa anak niya. Oo nga. Promise po, hindi po kami alis. Segunda nito. Mabuti naman kung ganun. Sige, dito muna kayo at huwag magpapasaway kay Mr. Cepeda. Ani Adrian. Opo, opo. Sabay na sagot ang dalawa bago nagtatakbo sa loob ng palaruan. Hinarap niya si Lyra. Let's go upstairs. Yaya niya rito. Sige. Halata ang papataas sa tensyon sa ere habang umaakyat sila. At nang marating nila ang opisina niya, ay daman niyang mas lalo itong kinabahan. Sit, dahil alam kong kakailanganin mo yan. Ani Adrian bago inilahad ang sofa na naroon sa isang sulok ng kanyang opisina. Ipinasadya niya yon para na rin may pahingahan si Anthony sa tuwing kasama niya ito. Mabilis na naupo si Lyra, habang siya naman ay ganoon din ang ginawa. Now, let's talk properly. Anya bago pinagsiklop ang mga palad. Kailan mo na lamang ikakasal na ako? Kagat-labing yumuko ito. Nang halos hindi mo na ako tinatawagan. Pero bakit hindi mo muna ako tinanong? Bakit hindi mo muna ako tinawagan? Kaya ka ba umalis? Marahas itong napalingon sa kanya, naniningkit ang mga mata. Tawagan? Adrian, napakaraming beses kitang tinawagan pero hindi mo naman ako sinasagot. Kaya anong gusto mong gawin ko? Maghintay ng walang kasiguraduhan? Nagsalubong ang kanya mga kilay. Tinawagan mo ko? Kailan? Bakit wala ako natatanggap? Pagyak itong natawa. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Siguro na magkalayo tayo, na-realize mo hindi mo pala ako mahal. No, hindi totoo yan, Lyra. Kailanman hindi ka nawala sa puso ko. Siwalat niya na pareho nilang ikinabigla. Kitang-kita niyang pagsilip ng liwanag sa mga mata nito. Subalit, unti-unti rin yung nawala. Pagkatapos, nag-iwas ito ng tingin. Huli na yata para dyan, Adrian. Masyado mo na akong sinaktan. At ayokong danasing muli ang mga dinanas ko noon. Dahil nariyan na si Laika. Ayokong madami siya rito. Napalunok siya. Daman niyan tila maliliit na karayom na tumusok sa kanyang dibdib, kaya mariin niyang ikiniyom ang mga palad. Tell me, anak ko ba si Laika? Anak ba dati siya? Mahinang tanong niya. Huminga ito ng malalim at pinakatitigan siya sa mga mata. Oo, anak natin si Laika. Pero ito yung tandaan mo, Adrian. Ikaw ang tumalikod sa amin at hindi ako. Dahil nang malaman kong buntis ako, muli sinubukan kong tawagan ka. Pero kagaya ng mga nauna, hindi ka na sumagot. Tinext din kita. Nagbabaka sakali pa rin akong baka mababasa mo. Ngunit muli lang ako nabigo hanggang sa pinangako ko sa sarili kong kakalimutan na lang kita. Mabuti na lang talaga't nariyan si inay. Siya yung naging karamay ko noon at ngayon sa pagpapalaki kay Laika. Mapait nitong wika. Sa narinig ay hindi na napigilan ni Adrian na mangilid ang mga luha dahil lahat ng sinabi nito ay totoo.
Siya ang may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay. Hinayaan niya itong mawala at ngayon, pati ang anak nila. Sabi mo ikinasal ako. Saan mo nalaman ang tungkol doon? Hindi ko rin alam. Nalilito na ako. Nagbayad ako ng investigador pero ayon sa kanya, kinasal ka na. At naniwala ka naman. Dahil may mga larawan kayo na napangasawa mo. Paano nga mangyayari yun kung hindi naman ako kinasal sa kahit na sino? At saka teka, kung hindi ka rin kinasal, ano yung sinabi sa balita? Sino may gawa nun? Isa pa, sinong ina ni Anthony? Nahulog si Adrian sa malalim na pag-iisip. At muli, pumasok doon ang ideyang baka ang kanyang ina ang may pakana ng lahat. Pero paano? Tinong niya na para lamang sa sarili. Ha? Ani Lira, umiling siya. Wala. Siguro, kailangan ko ipaulit ang investigation mula umpisa. But this time, I will do it right. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino yung may pakana ng lahat ng ito. Anong ibig mo sabihin? I just thought na baka may kinalaman si Mami rito. Si Doña Valeria? Paano naman niya magagawa yun kung may sakit siya? Nga pala, kumusta na siya? Nagising na ba siya? Yeah, she's fine. Madalas na siya naka-wheelchair ngayon pero okay na siya. Ngumiti ito. Natutuwa ako marinig yan. Anito, sabay tayo, kaya mabilis din siyang napatayo. Sige na, tutuloy na kami. Gagawa pa kami ng project ni Laika. Paalam nito sabay talikod. Sandali lang, Lira. Tumingin ito sa kanya. Bakit? Gusto ko lang malaman mo. Natutuwa ako nagkausap tayo muli. At kalabisan man. Pero gusto ko rin sanang kahit papano. Makita pa minsan-minsan si Laika. Pero don't worry. Hindi naman ako magpapakilala sa kanya. I will stay as a friend. Nakikita ko naman na magkasundo sila ni Anthony. At siya nga pala, gusto ko lang sabihing inampon ko si Anthony. Nakita siya ng guard sa labas ng bahay namin at nakiusap noon si Mami na ampunin ko siya. Hindi naman ito sumagot. Nakatitig lamang ito sa kanya na para bang may naisabihin. Pagkatapos umiling ito. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Tanong niya. Wala naman. Pero hindi mo ba napapansin na parang may hawig ka rin kay Anthony? Napakunatan noon ni Adrian. Napapansin na rin niya iyon minsan pero hindi niya pinagtutuunan ng atensyon dahil sa isip niya. Hindi naman talaga sa kanya nanggaling si Anthony. Pero ngayong sinabi yun ni Lira, muli siyang napaisip. At litong-lito na siya sa dami ng tumatakbo sa kanyang isipan. Sige na, uuwi na kami. Muling paalam ni Lira. Teka, paanong hinihiling ko? At saka ito nga palang calling card ko kung sakasakali mang kailanganin mo ko. Anya bago iniabot ang calling card sa babae. Matagal nito yung pinagmasdan pagkuway huminga ng malalim. Okay, tawagan na lang kita kung kailan mo pwede makita si Laika. Pero siguraduhin mo hindi ka magpapakilala sa kanya. Sabi nito bago kinuhang kanyang calling card. Promise, hindi niya malalaman ng totoo. Matapos mag-usap, ay sinundo na nila mga bata sa palaruan. Pwede ko ba kayong ihatid? Lakas loob na tanong ni Adrian kay Lira. Saka na siguro, masyado nang maraming nangyari sa araw na ito. Siguro, pagpahingin mo muna natin ang mga sarili natin. Right, sa ibang araw na lang siguro. Anya saka tinawag si Anthony. Lumapit naman ito sa kanila, maging si Laika. Sinabi nila sa dalawa na kailangan na magpaalam ng mga ito sa isa't isa. Kita niyang lungkot sa mukha ng dalawa. Pero alam ni Adrian na hindi pa iyon ang huling beses na magkikita-kita sila. Dahil ngayong nalaman niyan totoo, gagawa siya ng paraan para maging present sa buhay ng anak niya. Sa buhay ni Laika. Kahit ang kapalit niyon ay pagtatago niya sa totoong katauhan na siya ang tunay nitong ama. Nang bumalik sina Adrian sa Maynila, agad siyang nagpaimbestiga. Isinekreto niya yun sa lahat dahil ayaw niyang may magmanipula na naman ang resulta. Bukod doon, nagpadala rin siya ng hair sample sila ni Anthony sa ospital na pag-aari ng kanyang kaibigan. Malakas kasi ang kutob niyang may nakatago ring lihim sa katauhan ng kanyang anak. At hindi siya nagkamali. 99.9% positive. Anak mo nga si Anthony pare. Anang kaibigan niyang doktor na si Aris. Naroon si Adrian sa ospital na pag-aari nito dahil kanina tinawagan siya nito na lumabas na raw ang resulta ng paternity test. At ngayon nga, hawak na niya yon. Paano nangyari to? Sinong ina ni Anthony? Litong tanong niya.
Isa lang naman na makakasagot sa mga tanong mong yan, Adrian. Anong ibig mo sabihin? Ikaw na rin ang may sabi na tutol ang mami mo sa relasyon niyo noon ni Lira. Kaya palagay ko, may kinalaman siya sa lahat ng ito. Habang lumilipas sa mga araw, palakas ang kutob niyang may kinalaman niyang kanyang ina sa lahat ng kaguluhang iyon sa buhay niya. Can you do me another favor? Tanong ni Adrian ang palingan si Aris. Sure, basta sa ikakalinaw ng isip mo. Pwede mo pang tawagan ng ospital kung saan namin dinala si mami noon. At ano naman ang gusto mong malaman sa kanila? I just wanted to know kung totoong nakoma si mami. Kung totoong lahat ng mga sinabi ng doktor na yun sa akin. Dan oras na malaman kung totoo, hindi ako mangingimang ipakulong sila lahat. Relax pare, alam ko mahanap po rin ang lahat ng sagot sa mga tanong mo. Hindi ko kayang kumalma ngayon, Aris. Dahil sa mga nangyari, nawalang babaeng pinakamamahal ko. Pati na yung pamilyang pinapangarap ko. Pati ano ko nawali sa akin at ngayon, hindi ko magawang sabihin na ako yung ama niya dahil sa lalim ng sugat na nilikha ko sa kanilang mag-ina. Garalgal ang tinig na sagot niya. Alright, I will call the hospital director now para matapos ang lahat ng ito. Salamat pare, salamat. Sa mga sumunod na sandali, nanatiling tahimik si Adrian habang abalang kanyang kaibigan sa pakikipag-usap sa telepono nito. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa mga sandaling iyon. Pakiramdam din niya, sasabog ang kanyang ulo sa mga nalalaman. At hindi niya alam kung ano bang magagawa niya kapag nalaman niyang ang kanyang ina ang may pakana ng lahat ng iyon. Alright, thanks director. Don't worry, tuloy ang deal natin. Narinig niyang wika ni Aris bago nito pinatay ang cellphone nito saka tumingin sa kanya at base sa mga titig nito, parang alam na niyang sagot. Damn! Galit na sigaw niya. Sa pagkakataong yon, dama niyang tila sasabog ang dibdib niya. I'm so sorry, Adrian. Pagkumpirma ni Aris sa nilalaman ng kanyang isip. Laglag ang mga balikat na ipinatong niya mga siko sa magkabilang tuhod bago yumuko. Hanggang sa hindi na niya namalayan ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Why? Why did you do this to me? Why? Tungayaw niya. Hindi naman sumagot si Aris. Nanatili lamang itong tahimik. Naging mabuting anak naman ako. Pero bakit niya ako ginanito? Anong kasalanan ko sa kanya? Gusto mo ba bang marinig ang sinabi ng direktor? Tanong nito. Pinunasan niyang kanyang mga luha sa bait ako. Go on and leave nothing. Alright. Ayon sa direktor, totoong maluban naging lagay ng mami mo nang dalhin niyo siya sa ospital. But after 20 hours of getting out from the operating room, nagising din siya. Hindi naman agad idineklara ng mga doktor na stable ang lagay niya dahil nasa bingit pa rin siya ng panganib. Pero ang una raw sinabi ng mami mo sa mga doktor ay tawagin ng direktor ng ospital. Tita Valeria offered the hospital a 20 million donation plus cash gifts to those who knew the truth. At ang kapalit niyon ay ang pananahimik na mga ito sa totoong kalagayan niya at pike ng medical records niya. Mahabang wika ni Aris. Mahinang natawa si Adrian hanggang sa unti-unti yung lumakas at maging halakhaka. So, I was really a fool back then At tiyak, siyang dahilan kung bakit hindi ko nasasagot ang mga tawag ni Lira. Siguro, pasekreto niyang kinuha ang cellphone ko at sinadyang i-off dahil hindi naman ako halos umalis doon sa tabi niya. Lumalabas lamang ako kapag may kailangang bilhin o kakainin. Hindi makapaniwalang wika niya sabay ini. May I ask, alam mo rin ba tungkol sa napabalita no? Ikakasal na ako. Tanong ni Adrian. I heard about it, pero wala pa nga yatang isang araw yung napabalita. Bigla na lang kasing nawala lahat ng sources. As in deleted na lahat kahit anong search ko. Marahasan na pahilamos sa kanya mukha si Adrian bago tumayo. I think I don't need any confirmation from my investigators. Tiyak din na ang nakuha nun para maimbestigahan si Lira ay nabayaran din ni Mommy. Anong gagawin mo ngayon? Yung totoo? Umiling siya. Hindi ko rin alam, Maris. Sa dami ng nagawang kasalanan ni Mommy. Sa akin, kay Lira sa mga anak ko. Parang nawala na ako ng amor sa kanya. Ngayong may mga anak na ako. Naisip kong hindi yun gawain ng isang magulang sa kanyang anak. Gawain ng isang taong walang ibang mahal kundi ang sarili niya. Si Anthony, paano may papaliwanag sa kanyang lahat? Paano mo nga ba siya naging anak? Ikaw ang tatanungin ko, Aris. Bilang isang doktor.
Paano mo ipapaliwanag ang nangyayaring ito sa akin? Dalawang anak ko at sa tingin ko, magkasing edad lang ang dalawa. Sa pagkakatanda ko rin, never pa akong nakipagniig sa ibang babae maliban kay Lira. Napaisip ito sabay inin. God, kung kagagawan din ni Tita Valeria ang lahat, ibig sabihin, alam na niyang buntis si Lira noon pa. At kung tamang hinala ko, binayaran din niya mga doktor ni Lira hanggang sa mga nakito ng kambal. Right, kambal ang mga anak mo, Adrian. Yun lang yung mabilis sa paliwanag sa lahat ng ito. Lalong nagitngit ang kanyang kalooban. Sa dami ng kasalanan ng kanyang ina, hindi na niya alam kung mapapatawad pa niya ito, lalo na kung totoo ang sinasabi ni Aris. Kaya para mas malinawan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Adrian. Mabilis siyang umuwi sa kanila. Tamang-tama naman at may pasok si Anthony. Wala itong malalaman. Mommy! Mommy! Malakas niyang tawag sa ina. Nasa entrada pa lang ng mansyon nila. Oh, iho, bakit maaga ka yata? Hindi ka ba pumasok? Malalaki ang mga hakbang na nilapitan niya ito. Tell me, Mama. Anak ba namin ni Lira si Anthony? Ninakaw mo ba siya nung maipanganak ni Lira? Kambal pa sila ni Laika. Para naman natuklaw ng ahas ang kanyang ina sa narinig. Hindi ito nakasagot kasabay ng pamumutla. Pagak na natawa si Adrian sabay iling. Kahit hindi ito magsalita, ang reaksyon nitong iyon ay kumpirmasyon sa lahat ng mga nalaman niya. Hindi ko na alam kung sino ka ba talaga. Hindi ko alam kung ina pa ba kita. Dahil ang alam ko, hindi makakayang gawin ng isang magulang, lalo na ng isang ina na saktan ng kanyang anak. Kaya sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin sa'yo na ayoko na kitang makita pa. Nagngangalit ang mga bagang na wika niya. Adrian, iho! Nanginginig ang katawang humakbang ito palapit sa kanya, pero madali siyang umatras. No, Mama. Don't you dare come near me. Ayoko nang mapalapit pa sa'yo dahil pinagmukha mo kong tanga. You made me a fool, Ma'am. At hindi ko na kailangan ng paliwanag mo dahil alam ko na lahat. Mula sa pagkakakoma mo, sa paglalabas mo ng anunsyo ni kakasal ako, sa mga tawag ni Lirang itinago mo sa akin, sa paglilihim na buntis siya at anak ko si Anthony, maging sa pagpapalabas na ikinasal na si Lira at ang buntis. Ikaw na mismo nagtulak sa akin palayo. Ikaw mismo sumira sa samahan nating ito. And I never intended to see this. But I really hate you, Mama. I hate you for hurting me, Lira, and my kids. Hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa kanila. Marahas sa pinunasan ni Adrian ang pisnging na basa ng kanyang mga luha. Siguro kung ako lang yung sinaktan mo, magagawa pa siguro kitang patawarin. But you crossed the line this time. At idinamay mo pang mga anak kong walang kamuwang-muwang sa mundo. Kaya bago mo pa ma-impluwensyahan si Anthony, ilalayo ko siya sa mga galamay mo. Yun lang, at umakyat na siya. Hindi na niya pinansin ang inang pumapalaho ng iyak. Dinaluhan na rin naman ito ng mga kasambahay nila. Mabilis siyang nag-impake ng mga gamit nila ni Anthony. Pagbaba niya, naabutan niyang nakalupasay ang kanyang ina sa sahig at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Subalit, sarado ng tainga niya sa pakikinig dito. Sa pagkakataong yon, mas tama sigurong lumayo na muna sila ng kanyang anak. Samantala, nagulat si Lira nang mapagbuksan niya ng pinto sina Adrian at Anthony. Halos mag-alas 9 na rin ang gabi sa mga sandaling yon at tulog na rin ang anak nito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang umiling siya? Oo nga pala, pinaimbestigahan mo ko. Huminga ito ng malalim. Lira, please. Alam ko may usapan tayo at alam kong wala sa lugar ang pagdating kong ito. Pero kailangan kitang makausap. At bakit naman? Isa pa gabing-gabi na. Alam ko, pero hindi ko na gustong ipagpabukas pa mga sasabihin ko. Kung tungkol ito sa nararamdaman mo, hindi ba pwedeng time out muna? Hindi ito tungkol doon, Lira. Tungkol ito kay Anthony at sa lahat ng mga nangyari. Anak, patuloyin mo muna. Siya ba sinasabi mong si Adrian? Singit ang kanyang ina na hindi niya alam na gising pa pala. Oho, anya bago bumaling kay Adrian. Tuloy ka. Nilakayan niya ang bukas ng pinto. Mabilis naman itong pumasok bago bumati sa kanyang ina. Nag-bless din ito. Kaawaan ka ng Diyos. Anang kanyang ina. Salamat po, Nay Rosalia. Magalang nitong wika.
Hindi pa rin pala nito nakakalimutan ang pangalan ng nanay niya na minsan na rin niyang naikwento rito noon at hindi niya alam kung bakit lihim siyang napangiti. Ilang araw na rin siyang ganoon. Basta nalang umingiti kahit wala namang nakakatawa. At alam niya dahil iyon sa mga sinabi ni Adrian na hanggang ngayon mahal pa rin siya nito. Ang mabuti pa siguro sa akin na muna itong anak mo. Dadaling ko na nandoon sa kwarto ni Nalira. Anang kanyang ina. Nang wala na roon ang nanay niya, hinarap niya si Adrian. Ano ba sasabihin mo at hindi makahintay ng bukas? Subalit, sa halip na sumagot, bigla na lamang itong lumuhod sa harapan niya kasabay ng pag-alog ng mga balikat ito. Adrian, ano bang ginagawa mo? Patawad, Lira. Patawad. Patawad kung nasaktan kita sa mga nangyari noon. Patawad kung hindi ko nakita lahat. Hayaan mo. Kung ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko. Kung gusto mo silang ipakulong lahat, tutulungan kita. Mapatawad mo lang ako. Tuloy-tuloy nitong wika habang umaagos sa mga luha sa magkabilang pisngi. Pero Adrian, hindi kita maunawaan. Sa pautal-utal na salita ay nagkuwento ito. Halos hindi naman niya matanggap ang mga naririnig. Pakiramdam din niya na manhid siya. Pero iisa lang ang malinaw. Anak nila ni Adrian, si Anthony. Kung ipapakulong mo si Mami, hindi kita pipigilan. Tutulungan pa kita. Basta kung ano yung kailangan mo, ibibigay ko. Pagbubukas ni Adrian, nahilam na rin sa luha ang mukha. Kahit pala ito, walang kaalam-alam sa mga nangyari noon. Biktima rin ito ng pagmamanipula ni Doña Valeria. Mga anak, sabay silang napabaling sa kanyang ina. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Nay Rosalia, sorry po. Patawarin niyo po ako. Sorry po. Paulit-ulit na wika ni Adrian. Marahang lumapit sa kanilang kanyang ina. At kahit si Lira ay nagulat ang yakapin nito si Adrian. Wala kang kasalanan, iho. Wala kayong kasalanan ni Lira. Pero kung maghahanap tayo ng kung sinong sisisihin dito, madali naman nating maituturo. Subalit pakatandaan nyo na iba-iba ang bawat magulang. Alam kong alam niyo na ito dahil may mga anak na kayo. Kaya kahit sa pagpapakita ng pagmamahal, iba-iba rin tayo. Pero hindi ko naman sinasabing patawarin niyo siya agad dahil malalim ang sugat na nilikha niya. Siguro ito na lang. Mas magaan ang mundo kung wala tayong kinikimkim na galit sa mga puso natin. Maaaring hindi pa sa ngayon, pero sana magawa niyo pa rin buksan ang mga puso niyo sa darating na panahon para sa inyong mga anak. Wika ng kanyang ina na mas lalo nilang ikinaiyak. Nang gabing yon, hinayaan ni Lira na doon matulog sina Adrian at Anthony sa kanila. Kahit maliit ang higaan nila ni Laika, alam kasi niyang kailangan din ni Adrian ng karamay. At hindi naman siya madamot. Pareho rin nilang gustong makatabi ang kanilang mga anak na nawala sa kanila ng matagal na panahon. Kaya ang katabi ni Lira ay si Anthony, habang si Adrian naman ay si Laika. Subalit, nang magising siya kinabukasan, iba ng katabi niya, si Adrian, at hindi lang sila basta magkatabi, magkayakap pa. Diyos ko po! Wala sa loob na naitulak niya si Adrian. Aw! Daing nito dahil diretso itong nahulog sa sahig. What's wrong with you? Tanong nito na halos hindi pa maimulat ang mga mata. Sorry. Hiyang-hiyang wika ni Lira. Kasunod niyon ay narinig niyang maliliit na hagik-hikan sa kanilang paanan. Pagbaling niya roon, bumungad sa kaniyang nakangiting mukha ni na Anthony at Laika. Good morning, Mommy. Good morning, Daddy. Oops. At sabay pang napatakip ang dalawa sa bibig ng mga ito. Anong sinabi niyo? Gulat naman tanong ni Lira. Napatingin pa siya kay Adrian na mukhang nagising na ng tuluyan. Sorry po. Ani Laika. Opo nga. Secret lang po kasi namin to ni na Lola Rosalia. Pero hindi po kasi namin mapigilan eh. Masaya po kami na malamang may mommy at daddy pala kami. At tunay niyo po akong anak. Sagot ni Anthony. Napasingap siya na malakas. Pareho silang hindi nakapagsalita ni Adrian. Nagising po kasi kami kagabi, kaya po narinig namin ang usapan niyo. It's okay po, hindi naman po kami galit, Daddy. Bumaling si Laika kay Adrian na nagsisimula ng mangilid ang mga luha. I missed you po.
Sabi kasi ni Mami nasa malayo ka eh. Pero ngayon nandito na po kayo at kasama niyo pang kapatid ko. Thank you po. Tumayo si Laika at walang pasabing hinalikan si Adrian sa pisngi bago ito niyakap. Kitang-kita ni Lyra kung paano tila natuod ang lalaki. Hanggang sa mapahagulgol ito at mahigpit na niyakap si Laika. Mami, Kuha ni Anthony sa kanyang atensyon kaya binalingan niya ito. sorry po kung ngayon lang po kami ni Daddy. Sorry din po kasi marami pong bad na nagawa sa inyo si Lola Valeria. Pero mabait naman po siya. Siya pong tumayong mami at lola ko. At palagi niya po akong pinapasaya. Hindi lang po yun. Siya rin po yung nag-aalaga sa akin kapag may sakit ako at kapag wala si Daddy. Kaya sana po, huwag na po kayong magalit sa kanya. Lumapit sa kanya si Anthony at pinunasan ng mga luhang hindi namalayang umaagos sa magkabila niyang pisngi. Mahal po namin kayo ni Daddy. Kayo po ni Laika. Kahit nung isang araw lang po tayo nagkita. At ngayon po, magiging mas masaya na tayo kasi sama-sama na po tayo. Hindi ba, Laika? Baling nito sa kapatid. Opo nga. Magiging one big happy family na po tayo. At niyakap siya ni Anthony. Pagkatapos, kinabig din ito sina Laika at Adrian para magyakap-yakap silang apat. Hindi pa man handa si Lyra sa tagpong iyon, pero alam niyang masayang puso niya dahil kasama niyang kanilang mga anak, maging si Adrian. Ngunit sa kabila niyon, alam niyang darating ang araw na kakailanganin nilang harapin ang mga sugat na iniwan ni Doña Valeria. Halos mag-iisang buwan ang doon nakatira sa kanila sina Adrian at Anthony. Pinayagan na rin ni Lirang doon muna si Adrian dahil alam niyang gusto rin itong makasama si Laika at ganoon din ang anak nila. Isa pa, hindi naman ito maghapong naroon dahil nagtatrabaho pa rin ito. Pumupunta ito sa mall para doon trabahuhin ang lahat ng mga kailangan itong gawin. Madali rin nilang nailipat si Anthony sa school ni Laika dahil na rin sa koneksyon ni Adrian. Kaya ngayon, magkaklase ng dalawa. Nag-file din silang dalawa ng judicial petition para malagyan ng mother's name ang birth certificate ni Anthony. Kay Laika kasi, wala ng problema dahil pinalagay pa rin ni Lyra ang pangalan ni Adrian bilang ama nito. Ang sabi sa kanila ng lawyer ni Adrian, tatagal daw ang buong proseso, pati ang hearing ng 6 hanggang 8 buwan kung walang aberya. Pagkatapos, tinanong din siya ni Adrian kung magsasampa ba siya ng kaso laban sa ospital at mga doktor na nameke ng lahat ng records niya nung nagbubuntis siya. Ang sabi naman ni Lyra sa lalaki, kung magsasampa siya ng kaso, tiyak na madadamay ang mami nito na ayaw niyang mangyari dahil na rin kay Anthony. Ayaw niyang ma-stress ang kanilang mga anak. Pero kinausap niya si Adrian na gusto pa rin niyang bigyan ng leksyon ng mga taong nanloko sa kanila. Kaya isa-isa nilang kinausap ang mga ito kasama ang lawyer ni Adrian. Nakiusap naman ng mga itong gagawin ng lahat para mapatawad nila. Kaya iyon na rin sa napag-usapan nila ni Adrian at ng lawyer. Pinag-community service silang mga ito sa mga lugar na hindi naaabot ang kahit anong serbisyong medikal. Sa loob ng 5 taon, hindi naman nagdalawang isip ang lahat at pumayag din sa gusto nila. Manang Rosalia, isa nga akong pinakbet dito. Sa akin itong adobong manok sa gata. Pwede po bang extra rice para dito? Sunod-sunod na wika ng mga customers ng kanyang ina sa karenderya nito. Sige po, sandali lang, ani Lyra. Araw ng Lunes kaya maraming tao roon. Malapit-lapit din kasi sa eskwelahan ang bahay nila na may karinderya sa labas. May ginagawa ring resort na malapit doon kaya dagsa mga tao. Adrian, ako na dyan anak, baka mahuli ka sa trabaho mo. Narinig niyang wika ng kanyang ina habang abala si Adrian sa pagsasandok ng kanin. Naku, Nay, ako na ho. Pwede namang mamaya na ako pumasok. Wala naman ako masyadong gagawin ngayon. Sagot ng lalaki. Manang Rosalia, ito bang si Gwapo'y may asawa na? Tanong ng isang babaeng kasing tanda yata ni Adrian. Ay, pasensya ka na ate. Taken na ako. Sagot ni Adrian bago lumingon sa kanya't kumindat. Aba nga, kailan naman ang kasalan? Tanong naman ng isang lalaking customer. Nako, kapag sinagot na ulit ako nitong si Lyra. Game na wika ni Adrian. Sinagot? Bakit? Naliligaw ka ba? Nakatas ang isang kilay na tanong niya. Ha? Hindi pa ba panliligaw ang ginagawa ko? Bakit? Ano bang ginagawa mo?
Tumutulong sa gawaing bahay, nag-aasikaso sa mga anak natin, dinidate kayo minsan. At saka, Napaisip ito sabay kunot noo. Ano, hindi ba wala naman? Napakamot si Adrian sa ulo. akala ko kasi, ako na yung maging present ako sa buhay mo araw-araw eh. Naku anak, kaunting sundot na lang naman at sasagutin ka na ulit itong si Lira, hindi ba anak? Singit ng kanyang ina, namula siya. Nay naman! Oh, bakit? Hindi ba tama naman ako? Kumindat pa ito kay Adrian. Yun, mabuti na lang pala't may kampi ako. Anito. At kung kailangan mo ng backup, sabi ka lang sa amin, Pogi, tutulungan ka namin. Anang isa sa mga kapitbahay nila na sinang-ayuna naman ng lahat. Napailing na lang si Lira at hindi na pinansin pa mga ito. Subalit, ang akala niyang biruan ay naging totohanan. Dahil isang gabi, habang pinatutulog na niya sina Anthony at Laika, nakarinig siya ng tunog ng gitara, kasabay ang malamyo sa tinig ng isang lalaki. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya si Adrian na kumakanta, kasamang ilan sa mga kapitbahay nila. Nanlaki ang mga mata niya. Abat, kaya pala lumabas sa lalaking to, may binabalak pala. Bulong niya sa sarili. Kalaunan ay hindi na napigilan ni Lira ngumiti. Noon lang kasi niya nalaman na maganda ang boses si Adrian. At aminin man niya o hindi, ay mas lumalim ang nararamdaman niya rito. At ang totoo, unti-unti na nitong nabuksan ang kanyang puso. Adrian, sandali lang naman! Reklamo ni Lira isang araw. Isinama siya ng lalaking mag-hiking sa Mount Pinatubo habang ang kambal ay pinabantayan muna nila sa kanyang ina. Ano, gusto mo bang buhatin na kita? Tanong nito nang lingunin siya. Tinignan niya ito na masama. Kung alam ko lang na ganito kahirap umakyat dito, hindi na ako sumama. Everything will be paid off once you see the crater. Siguraduhin mo lang dahil tiyak na iiwanan kita kapag hindi. Well, sigurado naman ako. Takot ko na lang na iwanan mo, no? Umiling lang siya tagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating nila ang sinasabi nito. Hindi niya mapigilan ang mamangha sa nakita. Wow, ang ganda nga! Bulalas niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pero para sa akin, ikaw pa rin yung pinakamaganda sa lahat. Bumaling siya rito, natitig na titig pala sa kanya. Kahit naman ito, mas gumawa po rin sa paningin niya sa paglipas ng mga araw. Kaya iyon, hindi na naman niya makontrol ang puso niya sa malakas na iyong pagtibok. Lira, Usal nito, pwede bang tayo na lang ulit? hindi agad nakasagot si Lira. Gusto pa niyang analisahin ang nararamdaman niya para dito. Pero alam niyang hindi na yon kailangan. Hindi na rin niya kailangang humingi ng patunay kung totoo bang nararamdaman ito para sa kanya. Kasi nararamdaman naman niya yon at nakikita sa araw-araw. Sa kung paano ito magpakaama sa kanilang mga anak. Ganoon din sa kung paano nito itrato ang kanyang ina, maging siya. Ngumiti siya makaraan ng ilang sandali. Okay, subukan ulit natin. Napakurap-kurap si Adrian. Talaga? Talaga? Sunod-sunod siyang tumango. Oo, Adrian. Dahil magsisinungaling lang ako sa sarili ko kung sasabihin ko sa iyong hindi kita mahal. Kasi ang totoo, hindi rin naman nawalang pagmamahal ko sa iyo eh. Nagalit ako, oo. Pero malinaw na naman sa akin ngayon lahat. Kaya muli, gusto kong buksan ang puso ko sa iyo. Handa na akong muling sumugal para sa atin. At para sa mga anak natin. Mahabang wika ni Lira. At sa pagkagulat niya, bigla na lang siyang binuhat ni Adrian habang umiikot. Kami na ulit ang mahal ko! Sigaw nito na umani ng palakpakan sa mga kasama nila. At nang ibaba siya nito, masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. Mahal na mahal kita, Lira. Ikaw at ang mga anak natin. Anito bago siya hinalikan sa mga labi. Mula nga ng araw na yon, mas naging masaya ang buhay nila. Tuwan-tuwa rin ang kanilang mga anak nang mabalitaan ng mga itong nagkabalikan na sila. Subalit isang araw, bigla na lang silang nakatanggap ng hindi inaasahang bisita sa bahay nila. Doña Valeria? Gulat na wika ni Lira. Marahang umiti ang ginang na napagbuksayan ng pinto, kasamang asawa nitong si Don Renato. Mahal, sinong nandyan sa? Lola! Lolo! Ani Anthony, nakasabay ni Adrian lumabas sa silid nila. Kasunod din ng dalawa si Laika. Lolo? Lola?
Sabi pa ni Laika habang nakatingin sa dalawang matanda. Patakbong lumapit sa dalawa si Anthony at agad na yumakap at humalik. Kitang-kita niya kung paano umagos sa mga luha ng matandang Donya. Namiss ko po kayo. Ani Anthony sabay baling kay Laika. Lika, pakilala kita kina lolo't lola. Sila ang mami at daddy ni daddy. Sabi pa nito. Marahan naman lumapit si Laika sa mga ito. At nang nasa tapat na ito ni Doña Valeria, biglang kinabahan si Lira. May lolo rin po ako? Inosenteng tanong ni Laika. Yes, Apo. Ako ang lolo Renato mo. At ito naman ang lola Valeria mo. Binuhat ito ng may edad na lalaki bago niyakap. Nang bumaling si Laika sa Donya, masuyo itong umiti. Hello po, lola. Huwag na po kayong umiyak. Sabi nito bago pinahira ng pisngi na matanda. Lalo itong napahagulgol. Pagkatapos, mahigpit itong niyakap si Laika. I'm so sorry. I'm so sorry, Apo. Paulit-ulit itong sabi. Hindi na rin napigilan ni Lira maiyak. Madali naman siyang nilapitan ni Adrian at niyakap. Ilang sandali ring napuno ng iyakan ng paligid bago tumingin ang Donya sa kanya. Lira, alam kong huli na ako. Pero gusto ko pa rin mag-sorry sa'yo sa lahat-lahat ng ginawa ko. Alam kong malabo niyo ako mapatawad. Pero hindi ako magsasawang hingin yun sa inyo araw-araw. Hanggang sa malagutan ako ng hininga. Si Adrian naman ang binalingan nito. Iho, nasaktan kita ng husto at alam kong malalim ang nilikha kong sugat sa puso mo. Pero sana, hayaan mo kong makasama ang mga apo ko kahit paminsan-minsan lang. Sana hayaan niyo kung bumawi kahit man lang sa kanila. Marahan niyang pinahid ang mga luha bago nilingon si Adrian. Tumungo naman ito sa kanya. Donya, tita na lang iha. At kung hindi mo mamasamain, kapag ikinasal kay ni Adrian, mami na rin ang itawag mo sa akin. Bahagyang umiti si Lira. Kung yun po yung gusto niyo. Pero gusto ko ring malaman niyo na bukas ang bahay namin para sa inyo. Talaga iha? Napalapit sa kanyang Donya at hinawakan pang kanyang mga kamay. Opo, alam kong kailangan din kayo ng mga apo niyo. Hindi man nagsasalita si Anthony, pero bilang ina, nararamdaman ko po na namimiss talaga niya kayo. Oh, iha, salamat. Napakabuti talaga ng puso mo. Anito at niyakap siya na mahigpit. Wala po iyon. Basta para sa mga anak ko, gagawin ko lahat. And mama, singit ni Adrian na ikinalingon dito ng gina. I know how we've been through a lot. Nagkasakitan tayo, nagkasumpatan. But know that I still love you. Pero alam mo naman siguro mahirap kalimutan na mga ginawa mo, hindi ba? I know, iho. I know. Siguro darating din ang araw na tuluyang maghihilom ang mga sugat sa mga puso natin. At alam ko, unti-unting mapapatawad ka rin namin. Malapad na napangitian Donya. Laki pang pag-asa sa mga mata. Salamat, iho. Salamat sa inyong dalawa. At ito naman ang niyakap ng Donya. Pagkatapos sa lahat ng iyon, ipinakilala ni Lira at Adrian ang mga magulang nito sa kanyang ina. Madali namang nagkasundo mga ito. At makalipas ang 6 na buwan, nagpakasal sina Adrian at Lira sa harap ng mga piling taong saksi sa kanilang kwento. Naroon din ang mga magulang ni Adrian na taos-pusong pinakitang kasiyahan para sa kanila, lalo ng ina nito. Matapos ang kasal, tumira sila sa Pampanga, sa bahay na ipinagawa ni Adrian para sa kanilang pamilya. Madalas pa rin silang bumalik sa bahay ng ina ni Lira upang tumulong sa lumalaking karinderya nito. Nagkaroon na rin ito ng mga tauhan at mula sa kinita ng karinderya, natubos din nila ang kanilang bahay at lupa. Sa kabila ng lahat ang nangyari, natutuhan pa rin ni Lira at Adrian na magpatawad. Hindi man naging madali, lumipas man ang mga taon, pero kinaya nila para sa kanilang mga anak. Natuto rin silang tanggapin na ang pag-ibig ay hindi perpekto. Nagkakamali, nasasaktan at minsan ay nagigiba. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay handang maghilom, magpatawad, tumanggap at muling magbukas ng panibagong pintuan para sa mas masayang bukas sa piling ng isa't isa.
The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!